Mian. Pasensya na. Kasalanan kong hindi kita naprotektahan. Mama, may gintong liwanag ang bumabalot sa'yo. Marami ka pang pagpapala. Ikaw ang angel kong tagapag-adya. Sana nandito rin si Tianchan. Tiyan. Siguro ito na, yung nawawala mong anak. Huwag kang mabahala, Mama, nasa tabi mo ako palagi. Basta't, hindi ka ayaw sa salita kong mapang-asa. Mahal na mahal kita, anak. Paano ko itatakwil ang aking mahal? Tara na. Mama, gusto ko ng pagkain. CJ, kukuha ako para sa'yo. Ayos ka lang. 50,000 yuan. Ano, bumangga ka sakin. Di ka alis hanggat di nagbabayad. Magbayad ka ngayon din. Ikaw ang hindi nag-ingat sa daan. Panghuhutot pa ang ginagawa mo. Alin bang mataang? Nagpabaya sakin. Walang aalis na di nagbabayad. Tama na. Nagmamadali ako. Sayang ang oras sa'yo. Hindi ako magbabayad. Gwapong tiyuhin, masamang tao siya. Huwag mo siyang bigyan ng pera. Pero ang gwapong tiyuhin, mukhang mayaman at makapangyarihan. Bakit siya puno ng masamang enerhiya? Parang nawawala. Ang kanyang swerte. Saan galing itong batang ito? Binabalaan kita. Huwag kang makialam. Itong tiyuhin. Nakikita kong, may maitim na palibot ng mata, at maitim na anino sa ilalim. Mabibigo ka sa mga susunod na araw. Kalokohan. Binabati mo ako. Gusto mo nang mamatay. Matanda ka na para maglaro ng patalim. Baka sa iyo bumalik ang masamang epekto. Ang kamay ko. Hindi ako naniniwala. Kung hindi ako kikita ngayon, sasayang lang ang buhay ko. Aray, hindi nagbabayad ng aksidente ang mayayaman. Aray, nakabangga ka pero di magbabayad. Tara mga tao, panoorin natin. Parang tipaklong sa taglagas. Kaunting araw na lang ang natitira. Ay, ang binti ko, ang galing talaga nito. Itong munting babae, lahat ng sinasabi niya ay nagkakatotoo. Narinig ko lang, ang salita ng binhi ng Kinyon Temple ay batas. Pero parang malas siya. Kumusta? Direktor Wu, tayo'y makikita ng binhi. Sige, paparito na ako. Kailangang pumunta sa templo ng Taoista para sa gamot. Kapag may nangyari sa hinaharap, diretsuhin mo akong kontakin. Tiyuhin, ikaw at ang pamilya mo, ninakawan na ng swerte. Hindi gagamot ang gamot dito. Ano? Ang tagpuan ay tadhana. Tanggapin mo ang anteng-anteng. Pag may muling magtangkang, nakawin ang swerte mo. Magiging mabuti ang masamang kapalaran. Itong bata. Huwag na lang. Mian, okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala, Ma. Ako'y malas. Kasawi ang palad. Sa iba lang umeepekto. Malas? Ang bawat salita ko, nagkakatotoo. Noong bata pa ako, kapag ako'y nagsasalita, may nasasaktan. Lahat ay may masamang kapalaran. Bakit sisihin? Ang aking Mian, hindi siya malas. Siya ang aking swerteng bituin. Nabuhay ako ng 1,000 taon. Unang beses matawag na mapalad. Ako ang magtatanggol kay Ma. Tara na. Mian, wala pa tayong nahanap na maupahan. Sa kalsada kaya, tayo matutulog ngayong gabi? Kung mabibigyan ko si Ma ng mahiwagang bahay. Hoy Mian, sabi mo may kapangyarihan. Ang iyong mga salita, subukan natin itong eksperimento. Paano? Sabihin mo, kawawang si Mommy, mag-ingat sa pagkuha ng mansyon. Kawawang ina, mag-ingat sa mamahaling bilya. Mian, may bahay na tayo. Ang galing. Ang aking kapangyarihan, kayang gawin ito. Ang ganda naman, mag-ingat sa mga supercar. May batch. Mian, ikaw ang tagapagligtas ko. Napakabait, mag-ingat sa sobrang yaman. Mian, mayaman na tayo. Milyonaryo na tayo. Anak, ito na ang bagong tahanan natin. Yehey! Mahaba ang araw. Gutom ka na? Magluluto ako. Maglaro ka dito. Sige. Nagliliwanag ang bahay sa aura ni Mama. Magiging sagradong lugar ito. Pagtitipon ng mga kaluluwa, may gumagawa ng masamang mahika. Dapat tingnan ang bagay na to. Ito ang pinaka-maalong lugar sa paligid. Lola.
G-Wow. Narito ka na rin sa wakas. Ito ang banal na dalagang tagapaghatid ng kapalaran mula sa bansang Dragon. Paumanhin sa pagkahuli ko. Eho, puno ang iyong schedule. Eho, sige kayo mauna. CJ. Eho, kamusta na ang lola mo nitong huli? Pagkatapos bisitahin ang dalagang tagapagpalad. Gumaling ang kanyang sakit ng ulo. Pero ngayon, sumasakit na raw ang dibdib niya. Hindi mahanap ng mga doktor ang dahilan. May solusyon ba ang dalaga? Ang dalaga, nagpapakita ng biyaya sa pamamagitan ng salita. Walang sakit na hindi kayang gamutin. Subalit, ang 1 milyong ito ang gagamot sa lola ko, hindi ako magdadamot. Eho, tunay na katangi-tangi ang reputasyon mo, ngunit ang paggamot ay nangangailangan. Hindi lang ng pera. Iminumungkahi ni Master Zhao. Ilipat ang iyong kasaganaang sa lola mo sa espiritual na paraan para ganap na gumaling. Paano ako makikiisa? Itong jade pendant. Namana, sa lola ko. Suot ko ito mula pagkabata. Gagawin ko ang lahat para mailigtas siya. Sa pamamagitan ng pendant, aalisin ko ang kapalaran ng matanda at pati na rin kay Wow. Dalaga, Paano ito? Nangyari, lumalaban ang kapalaran niya. anong nangyayari? Gino, Emergency. Nagsusuka ng dugo ang lola mo. Tito, ang pamilya mo, kinakapos na sa swerte, hindi gamot ang solusyon dito. Tanggapin mo ang anteng-anteng. Sa susubok mang, umagaw ng kapalaran mo, magiging panangga mo ito. si Lola pala, nagdugo kasama ni Fortune Maiden. Baka naman totoo. Ang sinabi ng batang yon, nilalaslas ng Fortune Maiden ang swerte natin. Kunin ang thesis sa Xingfu Road. Hanapin ang batang, nakasalamuha ko kanina. Anong bata? Anong bata? Ngayon din, Sige agad. Tulong. Tulungan mo akong magpahinga. Lola, anong nangyari? Bumangon ka, Lola. Lola. Nako, pumasok ang masamang yin energy. Bakit nakahiga si madam? Tulungan niyo siya agad. Opo. Mahina ang puso ni madam nitong nakaraan. Baka inatake na naman. Nasaan ang gamot niya? Kunin ang gamot ni madam. Narito ang gamot. Bigyan mo agad. Teka, Huwag ibigay yan. Saan galing ang batang to? Ibigay mo ang gamot ngayon din. tama. Kung maantala ang pagpapagamot ni madam, kakayanin mo ba ang mga kahihinatnan? Hinay-hinay lang po, mga ate. Kapag iniinom niya ito, lalala ang kalagayan ni Lola. Ginastusan ni Chairman Ho ang gamot. Mula kay Fortune Maiden ang makalangit na manggagamot. Paano mo ito sinira? Naghahanap ka ng sakit. Mga gwardya, hulihin ang batang to, at palayasin, sandali. Kung talagang galing, kay Fortune Maiden ang gamot, bakit may bayad? At bakit, sasaktan niya si Lola? Tumahimik ka. Ang kapangyarihan ni Fortune Maiden ay hindi mo maunawaan. Tama na. Kayo, ingatan niyo ang pananalita niyo, o wala na kayong boses. Kalangitan at kalupaan, alisin ang karumihan, umalis kayo. Lola. Ikaw ang nagligtas sa akin. Binibini. Salamat. Ano ang nangyayari? Inalis ko ang masamang hangin, katawan ni Lola. Tuso mong demonyo. Muling sasakupin mo siya. Papanatilihin kitang palayag. tigil. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo sa lola ko? Ginoong gwapo. Kaya, kamag-anak mo ba ang babaeng ito? Direktor Wu, narito ka rin sa wakas. Itong batang walang hiya, sinubukan saktan si Madam. Iligtas niyo po si Madam. Hindi kailanman nagkasala sa iyo ang lola ko. Bakit mo siya sinasaktan? Hindi ko sinasaktan si Lola. Inililigtas ko siya. Nagsisinungaling ka pa rin. Sino ang nagliligtas ng tao gamit ang kutsilyo? Eksakto. Lumabas ka na ngayon. Pinilit ninyo si Madam. Uminom ng kung anong gamot. Kayong dalawa ang dapat umalis. Anong ginagawa mo? Ang kwintas na ito ay may sumpa. Tanggalin mo agad ito. O hindi na siya gigising. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang kwintas na ito mula sa Birhen ng Kapalaran. Ito ang nagproprotekta sa kanya. Tama. Makapangyarihan ng birhen ng kapalaran. Di tulad mo, malas. Iba ka talaga. Sinira mo ang gamot ni madam. Ngayon naman ninanakaw. Ang kanyang pananggalang na kwintas. Napakalupit mo. Sabi ko nga inililigtas ko si Lola. Bakit kayong dalawa, hindi makaunawa, tumabi kayo. Ano ba talaga ang plano mo? Huwag kang lalapit.
TSK. Sige, hindi ako gagalaw. Gayunpaman, ang sumpa sa kwintas na ito ay masisira na rin. Ang hiyas na jade, nabasag talaga. Anong gagawin natin? Malas ka, masaya ka na? Nabasag na ang pendant. Maliligtas na si Lola. Tama na. Nakaligtas ako dahil sa'yo at nagpapasalamat ako. Pero ang saktan si Lola, hindi ko matatanggap yan. Kayong dalawa, dalhin niyo siya. Ngayon din, Opo. Di pa nagigising si Lola. Hindi ako aalis. Bitawan niyo ako. Sinaktan mo ang ale. Hindi mo to makakalimutan. Tama siya, lumabas ka na. Lola. Mian, kain na. Mian. Mian. Nakakapagtaka. Nasaan na kaya ang bata? Mian. Kakaiba, saan pa kaya siya pupunta? Lola, Hindi ako aalis. Tigil. Pakawalan niyo ako. Lola. Huwag kang matakot. Anak, nandito na si Lola. Wala nang mananakit sa'yo. Lola. Kilala mo ang batang to? Anong nangyari? Habang wala ka, siya ang nagligtas sa akin. Nagligtas sa'yo? Yung malas na yon? Lola, nagkakamali po kayo. Nakita ko mismo ang nangyari. Nabasag niya ang inyong jade pendant. Pendant lang yan. Huwag nang mag-aksaya ng panahon. At kayong dalawa, paano nyo nasaktan ang aking munting tagapagligtas? Pamaron kayo tanggapin ang parusa. Opo. At ikaw, humiling ka ng tawad sa kanya ngayon din. Ako? Hihingi ako ng paumanhin sa kanya. Mali ang paratang mo sa kanya. Mag-sorry ka ngayon din. Pasensya na. Swerte ka lang, bulag na pusang nakahuli ng patay na daga. Guwapo, huwag mong akalain na dahil sa ganda mo ay makakapagmalabis ka. Pagbubuhatan ka ng kamay ng magiging asawa mo. Binata pa yan sa loob ng 20 mahigit na taon. Anong asawa ang pinagsasabi mo? Imposible. Ang linya ng kapalaran niya, nagpapakitang may itinatakda siyang kasal. Baka katabi lang niya ang tunay niyang pag-ibig. Ano ang sinabi mo? Naku Lola, huwag niyo pakinggan ang kalokohan niya. Saan ka nakatira? Ihatid kita sa bahay mo ngayon din. Pabayaan nating disiplinahin ka ng magulang mo. Hari Harrian. Hintayin mong bugbugin ka ng asawa mo. Nagsasalita ka pa. Isusumbong kita sa magulang mo. Aray, Paano mo hinamak ang anak ko? Wala ka ng bukas, habang nandito ako, walang hahawak sa anak ko. ikaw. Ikaw pala. Ikaw pala. Ang init dito. Mula nang ipagbili ka ng nanay mo, wala na akong patatanggap-tanggap. Oras nang kunin ang akin, anak. Ako na. Tulungan mo ako. Ako ang bahala. Bakit nandito siya? Hindi ito nagkataon. Inay, kilala mo ba tong gwapo? Na nakatayo dito. Inay, baka ikaw ang aking. Hindi namin siya kilala. Mian, ilang beses na kitang pinagbilinan. Na huwag lalayo, maaga tayong iniwan ng tatay mo. Paano kung may masamang kumidnap sa'yo balang araw? Dapat yung gagong iyon ay huwag malaman. Ang tunay na pagkatao ni Mian. Baka subukan niyang nakawin ang anak natin. Paumanhin na po, inay. Huwag po kayong magalit. Umuwi na, tayo ngayon. Ang bibig ng batang to ay kamukha ng sayo noong bata ka pa. Kung sakaling siya ang aking apo sa tuhod. Lola, pumanaw na ang ama niya, pero meron siyang naging tatay. Tigilan mo ang pag-aakala. Patay na ibig sabihin wala na. Pag-isipan mong mabuti. Baka nga siya talaga ang apo ko sa tuhod. Anong nangyari? Ang lahat nating pinag-ipunang biyaya ay nawasak. Paano ito nangyari? Kanina pa ay maayos ka naman. May gumambala sa mga plano ko. Ako mismo ang magsiyasat sa pamilyang Wu. Ang tirahan ng mga ho. Sa kapangyarihan ng langit at lupa, ang masasamang enerhiya ay mawawala. Mga diwata mula sa walong dako, balansehin ang ating kalikasan. Umalis ka. Lola, pogi kong tito, nilinis ko na ang tahanan mula sa masasamang swerte. Lola, kumusta na ang pakiramdam mo? Yung sakit ng ulo ko ay gumaling na talaga. Yung dibdib ko naman, hindi na mabigat. Simula ngayon, hindi na kayo magkakasakit ng mga kakaibang sakit. Ang galing. Mian, salamat sa'yo.
Ang ating Mian ay tunay na manggagamot. Mas magaling pa sa pangkabuhayang birhen. Pag-usapan nga pala. Noong bumisita si Lola sa pangkabuhayang birhen, para sa pananakit ng dibdib, paulit-ulit lang ang migraine na bumalik. Nung pumunta ako sa kanya, para sa sakit sa mata, bigla namang sumakit ang binti pagkaraan ng ilang araw. Pero kay Mian, napagaling tayong lahat. Totoo yan. Sabi ko na nga ba, swerte natin ang anak ko. Tito Pogi, hindi mo na ako tatawaging malas ngayon, di ba? Hindi na kailanman. Ikaw ang pinakamagaling na bata sa mundo. Ibinabalik ko ang jade pendant. Pero sabi mo ito raw ay bagay na may sumpa. Bakit mo? Dati itong panipsip ng masasamang kapalaran. Kaya puno ng masamang enerhiya. Pagkatapos ng ritual ko, dalisay na ito at ligtas. Ano? Pag-iipon ng kapahamakan. Galing mismo ito sa pangkabuhayang birhen. Bakit siya mag-iipon ng dilim? Teka, pinuri ninyo ang pangkabuhayang birhen. Ngunit, ang totoo, sumusunod ang mundo. Sa tunay na batas ng kalikasan, walang kakayahang baguhin ang tadhana laban sa langit. Sinasabi mo bang Pixie Lady Fortune? Kasi, sino ang nagnganghas magsabing peke ako? Sinong may lakas ng loob na tawagin akong dayaan? Guru Joe, narito ka na. Hindi kami nakahanda sa pagtanggap sa iyo. Pangit ang pagtanggap namin. Ako, sa pamamagitan ng paghula, nadama ko ang panganib mo. Kaya, dumating ako para tingnan ka. Hindi ko inakala. Maririnig ko ang isang tao, nang walang hiya, magduda sa maalam na dalaga. Anak, kalokohan iyan. Ipakilala ko po. Si Guru Joe mula sa templo ng Asher Cloud. At ito naman. Ang lakas ng masamang enerhiya. Alam ko, ikaw siguro ang maalam na dalagang bituin. Magandang araw. Ako si Lua Mian. Anong hampas lupang nilalang? Ang may lakas na kausapin ako. Mian. Bakit mo itinulak ang iba? Mian, nasaktan ka ba? Huwag mag-alala. Ina, ligtas po ako. Ang babaeng ito, nagbibigay ng kakaibang, pamilyar na pakiramdam. Walang galang na hayop. Ina mo ng pinagpalang bata. Nararapat ito sa'yo. Ikaw, Guru Zeo, mga bata lang nagsasalita ng padalos-dalos. Huwag magalit ng ganyan. Matagal na akong naglalakbay sa mundong ito. Hindi pa ako nakakita ng ganitong katapangan sa pinagpalang bata. Dapat siyang patawan ng tamang parusa. Pinagpalang bata, ano ang iyong pasya sa usaping ito? Papagsisihin mo siyang magmano bilang paumanhin. Nananawagan ako na lumuhad siya at humingi ng tawad. nababaliw ka ba? Ikaw ang unang tumulak sa anak ko. Bakit siya ang magsusori? Anong kapal? Nang mukha mong bastusin ang babaeng swerte. Kung ayaw niyang magpakumbaba, sino ang mananagot? Kung ang babaeng swerte ay sumasagisag sa pagmamalupi, panloloko sa mahina, hinding-hindi, kami maniniwal ngayon. At inaapi niyo ang babaeng swerte. Anong lakas ng loob niyo? Ginoong Zhao, tahanan ito ng mga Ho. Hindi ko papayagan ang kalapastanganan. Ginoong Ho, seryoso ka bang? Pinoprotektahan ang mga bruhang ito, mga panauhin namin sila. Hindi yung sinasabi mong masasamang babae. Ginoong Zhao, bantayan mo ang bibig mo. Ginoong Ho, anong salamang ka ng ina nitong binitawan sa'yo? Anong karapatan mong hawakan ako? Mga siraulo kayong lahat. Mian, alis na tayo. Han ka makatatakas. Walang aalis ngayong araw. Dapat niyong ibigay ang nararapat na sagot para sa babaeng swerte bago kayo umalis. Ginoong Joe, pumayapa ka. Mian, magpaumanhin ka na sa babaeng swerte. Bumuti lang ang kalagayan ni Lola, huwag mo nang ulitin ang trahedya. Babaeng swerte, patawarin mo po ako. Sana ganito na lang ang ginawa mo noon pa. Ikaw ang pumili ng mahirap na daan. Pwede na ba kaming umalis? Batugan na anak ni inay, huwag kang gagalaw. Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Kailangan pa niyang lumuhad, bagaman humingi siya ng tawad sa akin. Ngunit, kailangan pa ring magmano at yukod. Dalagang kapalaran, si Mian ay nanghingi na ng paumanhin. Ang pagpaluhod sa isang bata, hindi ba't labag sa ugali? Anong labag sa ugali? Paglapastangan sa paborito ng dalagang kapalaran, di sa sapat ang buhay niyang pangbayad dito. Yumukod at magmano, anong masama doon? Huwag mong sisihin ang aking babala. Huling pagkakataon mo na ito, para ako'y manghingi ng tawad sa impostor. Di ka karapat-dapat. Sino ang tinatawag mong impostor? Ang tunay na impostor, alam niya kung sino siya. Nagnanakam ka ng kapalaran para mabuhay. Pupuksa ka ng masamang gawa mo. Paano nalalaman nitong hampas lupa ang pagnanakam ko? Pangahas mong binabatikos ako. Kung di ka luluhod ngayon din, hindi na ako magpipigil.
Hindi pa ako napaluhod sa makalangit na emperador. Gusto mo akong lumuhas sa impostor. Di ka ba natatakot sa langit na parusa? Kay lakas ng loob, paring tawista, ipakita mo ang kapangyarihan mo. CJ, Sandali, Parisiu. Kung ipinagmamalaki ninyo na paborito siya ng langit, sabihin nyo, paano nyo mapapatunayan? ang dalagang kapalaran ay pinagpalang anak ng langit mula pagkasilang. Pinagpalanan ng kapalaran ang katotohanan. Ito'y di na kailangang patunayan. Siyempre, Kung ganun, paliwanagan kita. Nang isilang ang paborito ng langit, nagkalat ang phoenix sa langit, nagpugay ang daan-daang ibon. 3 taon na nakalipas. Nanalangin siya para sa ulan, na pumatay sa tagtuyot. 2 taon na ang nakaraan, nagpalayas siya ng demonyo, na nagwakas sa mga sakuna. Mula nang dumating, ang dalagang kapalaran sa templo. Bawat dasal sa templo kinyon ay natutupad, lahat ng hiling ay pinagbibigyan. Ito ba'y sapat na para sa'yo? mga sabi-sabi lang ito, malayo sa katunayan. Nagsasalita ka ng kalokohan. Pigilang ang pantasya. Kung ipagpipilitan mong ang batang ito ay dalagang kapalaran, patunayan mo ng tunay na kapangyarihan. Hamunin mo si Mian Mian. Paano? Magpaligsahan tayo sa paggawa ng kayamanan mula sa basura. Ang unang hamon, gawing kayamanan ang basura. Ang babaeng mapalad, sanay sa Chindian Temple mula pagkabata, may tunay na makalangit na kapangyarihan. Kaya ba ni Mian Mian to? Lola, huwag kang mag-alala. Ikaw, anong ginagawa mo? Daw ng babaeng mapalad, hawak ang katotohanan. Sa unang pagsubok, gawing ginto ang bato. Kung mapapagiba niya itong ordinaryong ladrilyo, sa tunay na ginto, aaminin ko siyang babaeng mapalad. At kami niyang mag-ina ay magmamano ng pagsisisi. Ano sa palagay niyo? Ito. Payag ako, kasundo, ngayong araw. Gagawin kitang magpatalo ng lubusan, babaeng mapalad. Magpatuloy ka. Sa pamamagitan ng taimtim na puso, kahit bato't bakal ay magpapasakop, magbagong anyo. Nakita nyo, ito ang kapangyarihan ng babaeng mapalad. Kayong mga ordinaryong tao na nga sumubok sa kanya. Tandaan nyo, pagsisisihan nyo to. Ang alkemiya ay tunay na mahika. Maging matalino ka. Sumuko na kayo. Mian Mian, kumpiyansa. Abangan nyo. Huwag kang mayabang. Ingat, baka maging alikabok ang batong yan. Kalokohan, takot lang kayo. Ano? Anong nangyayari? Nasaan ang gintong ladrilyo? Paano naging alikabok? Ano bang nangyayari dito? Ano ang nangyayari? Madali lang yun. Kontrolado ang lahat. Ang batang ito, anong masamang mahika ang ginamit mo? Bahal na mahika ang tawag sa kanya. Pero, sa akin, masamang mahika. Kailan pa naging ganyan ang mundo? Eksakto. Mula nang si Lucky Maiden ay bumagsak sa alkimiya, opisyal kong ipinahahayag, ang panalo sa round na ito ay si Mian Mian. Sino ang akala? Ang ngaumot na dila ni Mian Mian ay kayang talunin si Lucky Maiden. Kahanga-hanga. Jing Shen. Pansinin ang matalas na bibig, tulad mo noong bata ka pa. Lola, Swertihan lang yun. Hindi ko tatanggapin to. Hiling ko ang rematch. Sige na. Subukan mo. Ang pagsubok ng gintong tao ay masyadong mahirap para kay Lucky Maiden na pagtagumpayan. Sa pangalawang pagsubok, susubukan natin ang dagdag swerte. ano ang dagdag swerte? Simple lang, punuin ang bakanting kaha ng sari-saring salapi at siya ang mananalo. Madali lang yan. Sa kalawakan at anyo, magkaisa ang langit at lupa, magpakita ng yaman. Nakakabilib, talagang kahanga-hanga. Ang ating Lucky Maiden ay tunay na bihasa sa mahika. Ngayon ay nakikita nyo, ang kanyang totoong kapangyarihan. Patutunayan ko. Walang kwentang anak mo. Walang kwenta. Ikaw, ingat. Lahat ng perang ito, baka maging basahan lang. Ang pesteng yan, may masamang bibig. Paano magiging walang kwentang papel ang pera? Ito, hindi maaari. Ito, paano ito nangyari? Ito. Ikaw, mangkukulam, isa kang salamangkera. Master Zhao, ang iyong kawalan ng kakayahan ay hindi kasalanan ng daan. Ang talo ay talo na. Huwag mong idamay ang mga bata. Eksakto. Parang ahas kang nagtatago sa damo, puno ng panlilinlang. Lahat kayo. Ipinapahayag ko na ang nagwagi sa paligsahan ay si Mian Mian. Master Zhao, maaari ka nang umalis. Ginoong Ho. Kakampihan mo ang mga babaeng ito laban sa Kinyon Temple. Tuparin ang kasunduan. Sinusunod ko ang mga patakaran. Hindi patas, may dayaan sa paligsahan.
Binibining fortune, pumayag tayo sa 2 panalo sa 3 laban. Anong hindi patas doon? Ang mga larong ito'y amoy kasakiman. Tanging mga taong materialistikong tulad mo ang makakaisip ng ganitong mababang uri ng hamon. Nananawagan ako ng huling laban. Ano na masama sa kasakiman? Guro, hindi ka rin ba nangangailangan ng pera? Ako, Pumunta ka rito para manloko sa pamilyang Ho. Para sa donasyon ng templo, di ba? Huwag kang magpanggap. Tama siya. kayong dalawa ay mga mapaglinlang na sinungaling. Tapos na tayo dito. Binibining fortune. Anong plano mo? Lola, Lola, anong ginawa mo sa kanya? Lola. Sinaktan mo ang lola ko. Magbabayad ka para dito. Lola, okay ka lang? Jing Shen. Sumasakit ang binti ko. Mukhang bali ang binti ni Lola. Yang batang yan, napakasama talaga. Huwara ng kapalaran. Wala namang ginawang masama si lola mo. Ang kapal mong saktan. Ang isang matanda, utang mo sa amin ang paliwanag. Huwara ng kapalaran. Malakas ang impluensya ng pamilyang Ho. Kapag direktang hinarap natin sila, mapapahamak tayong dalawa. HMM. Kung mababaliko ko ang binti niya, gagaling ko ito. Huling hamon natin. Tingnan natin sino ang makakapagpagaling kay Lola. Kasando, sang-ayon. Sige, pag ako ang nanalo, aminin mong sinungaling ka at hihingi ka ng tawad. Daijin ako, panaginip mo yan. Human Jin, ramaga sa ang tubig, pagbaguhin ang lahat ng may buhay. Ginang wow, ano pakiramdam mo ngayon? Nawala, ang sakit. Talagang nawala na. Siya kaya ang tunay na huwara ng kapalaran. Mukhang ako ang nanalo. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Mian, Ikaw ang may gawa nito. Ano ang ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Mian, huwag mong takutin si Lola. Lola, magtiwala ka sa akin. Lola, magtiwala kay Mian. 8. Hindi. Tama na. Lola, okay ka lang? Mian. Paano mo nagawang gumamit ng martilyo para saktan si Lola? Teka. Jing Shen. Sa tingin ko, hindi na sumasakit ang mga binti ko. Okay na ang likod ko. At hindi na masakit ang baywang ko. Pakiramdam ko puno ako ng enerhiya. Mian, kamangha-mangha ka. Ang energetic ko ngayon, kaya kong iraruhin ang 2 ektarya. Gamit ang aking espesyal na martilyo. Lola, kung hindi maganda ang pakiramdam mo, hanapin mo si Mian. Kaya niyang pagalingin ang kahit ano. Mian, kayamanan ka ni Lola. Mukhang, nanalo ako sa round na ito. Ikaw, lumuhad ka at humingi ng tawad. Imposible. Hindi ito maaari. Anong maitim na mahika ang ginamit mo? Dalagang fortuna. Anong problema? Sinabi ko na sa iyo, ang mga ninakaw na biyaya ay dapat ibalik. Ang iyong hiniram na swerte ay susumpa lamang sa iyo. Umalis na tayo. Umalis? Dalagang fortuna. Magpakatatag ka. Ikaw, pagsisisihan mo ito. Mian. Mula ngayon, ikaw ang dakilang tagapagligtas ng pamilya Ho. Tama, Mian. Ikaw ay magiging aking tunay na apo. Ligtas si Lola. Salamat sa Diyos. Mian, gumising ka. Mian. Doktor, kumusta ang bata? Labis na pagkapagod. Makakatulong ang pahinga. Nakakagaan ng loob. Lanan. Mian. Kayong lahat, ang natira sa akin, anak. Huwag mo na akong guluhin ulit. Huwag kang mag-alala, Maria. Okay lang ako. Buti naman. Ginulat mo talaga ako kanina. MS, Luo, pasensya na po. Kung hindi nagsikap, si Mian para sa gamutan ko, hindi sana siya mahihimatay. Nabigo akong alagaan siya. Taos puso akong humihingi ng tawad. Huwag mo siyang sisihin. Kasalanan ko ito. Nagkasala ako kay Mian. Eksakto, lalo na nang pagbintangan mo siya. Gago ka talaga, pati sarili mong anak. Ano nga sinabi mo? Ang pag-aalaga kay Mian, isang bata tulad niya, di mo nagawa, hindi mo kasalanan. Kanino ba ang sala? Pananagutan ko ang pagkakamali ko. Ngunit ipinapangako ko, ako, Hu Jingshen, ay nanunumpa. Mula ngayon, tatapatan kong ingatan si Mian. Anak ko si Mian, di niya kailangan ng proteksyon mo. Hindi pwede. Kinilala na siya ni Lola bilang apo, kaya anak ko rin siya. Hati tayo sa responsibilidad sa kanya. Makinig ka, Hu Jingshen. Kukunin mo ba ang anak ko sa akin? Anong ginagawa mo? Wala kang pakialam, Pag-usapan natin to, ng mahinahon. wala akong sasabihin sa'yo. Tama na. Tigilan nyo na ang pagtatalo sa harap ng bata.
Okay lang, Lola, panoorin niyo sila, baka maghalikan pa sila sa awayan. Ano nang nangyari? Ako ang gumawa. Ako. Ingat! Talagang may sumpa ang bibig ni Mian. Ano man ang sabihin mo'y natutupad. Ito ang paraan namin na magpakita ng pagmamahal, sa pamamagitan ng mahigpit na paggabay. Ang kawalan ng disiplina ay magdudulot ng kahihiyan. Tumigil ka sa pagtawa. Kung mabibigyan mo pa ako ng malas, pagsisisingan mo yan. Huwag kang mabahala, inay. Nangangako ako na hindi na ako gagawa niyon muli. Tama nga. Sumusumpa kaming hindi namin nakitang anuman kanina. HMM. Kayong dalawa. Hayan, nagkamali ako kanina. Humihingi ako ng paumanhin. Lola, tiyong pogi, may sariling batas ang kalawakan. Huwag kayong maniniwala sa mga panlilinlang na pagnanakaw ng swerte. Muli, nauunawaan niyo ba? Si J. Huwag kang mag-alala, Mian. Hindi na ako muling matitisod sa kanilang mga panlilinlang. Mabuti. Ano ang nangyayari dito? Paano kayong dalawa natatalo sa basurang si Hu Jingshen? Hu Jingshen ay hindi ang problema. Bakit hindi niyo tiningnan ang tungkol sa maliit na mangkukulam? Sa tabi niya noon pa, ang tusong salamangkera na yon. Anong salamangkera? Sinasabi mo bang isa siya sa inyong uri? Ngayong sugatan na ang dalagang kapalaran. At ako'y nanghihina. Mas mabuting magpakababa ka sa ngayon. Mga walang kwentang tanga. Mukhang ako na mismo ang bahala dito. Gamit ang swerteng panlason na agimat na ito, tignan natin kung paano katatakas, Hu Jingshen. Hu Jingshen. Malaking problema ang abot mo ngayon. Anong ginagawa mo? Lola. Mian. Tikman mo ang aking candied hawthorn na espesyal kong ginawa para sa'yo. Salamat po, Lola. Walang anuman. Marami kang natulong sa'kin. Mahal kong Mian. Anuman ang gusto mo sa hinaharap, bibilhin ko para sa'yo. Ayon kay Lao Su, ang kasiyahan ay nagdudulot ng kaligayahan. Masaya na ako sa masasarap na panghimagas. Napakabait mong bata, kung sana'y ikaw ang aking apo sa tuhod. Yang si Wu Jingshen. Nakakabigo talaga, sa edad niyang yan. Wala pa ring anak. Si Tito Handsome may mga anak, 2 babae, parehong mga sanggol na babae. Anong sinabi mo? Pinsan. Bakit ka nandito? Yan din ang tanong ko. Dapat ba'y nasa branch office ka? Walang importante, nagde-deliver lang ng mga dokumento para sa sekretarya mo. Nasaan si Assistant Wang? Anong dokumento ng personal mong dineliver? Malamang, nag-leave na. Pinsan, kung wala ng ibang usapan, aalis na ako. Hello, Lola. Wu Jingshen. Anong itinatago mo sa akin? May dapat kang ipaliwanag. Umuwi ka na agad. Lola, ano nang ibig mong sabihin? Wala akong ginawa. Huwag kang magpanggap. Tama na ang pagpapanggap. Umuwi ka kagad. Anong dokumento ang napakahalaga? Jingshen. Anong nangyari, Jingshen? Hello. Bakit siya biglang nanahimik na lang? Nako, nasa peligro si Tito Guapo. Anong nangyari kay Jingshen? Paano siya nakatagaktak sa opisina? Pag-atake ng masamang enerhiya, may gamaway kay Tito Guapo. Ano? Anong gagawin natin ngayon? Huwag kang kabahan, Lola, may plano ako. Umalis ka, sumpa. Ano ang nangyari sa akin? Masakit ulo ko. Salamat sa Diyos, Jingshen. Nakagising ka rin. Kinilabutan ako sa'yo.
Isa itong antang-antang na sumisipsip ng swerte. Tito Gwapo, may pumasok ba? Sa opisina mo kamakailan. Kanina lang. Wala naman ng ibang pag-uusapan. Aalis na ako ngayon din. Si Huminyo lang ang nakapasok sa opisina ko kamakailan. Mian, anong problema? Gwapong tito, itim na agimat na ito, sa kamay ko. Ay agimat ng pagsasamantala, nakuha sa iyong folder ng dokumento. Ang taong binanggit mo, ay tila nagnanakaw ng swerte mo. Ano, agimat ng pagsasamantala? Laging may galit si Mingayo, sa pagkakatanghal, mo bilang CEO ng WO Corporation, siya kaya ang may gawa. Sisiyasatin ko kaagad ito. Huwag magmadali, naglagay na ako ng panlaban, na ginawang sumpa, ang agimat ng kontrabida. Mababayaran na ang galuin gong na iyan. Sino gumawa ng kapiteng ito? Ang init ng nakakapaso. Anong problema nitong upuan? Nakakainis talaga ito. Mian, salamat sa pagsagip mo ulit sa akin. Mian, bakit ka biglang humihingang malalim? Ang masamang hangin kay Gwapong Tito, bahagya ko lang nalinis. Ang bahagi ng masamang kapalaran, para lubusan itong mawala, kailangan ng dekalidad na jade artifact. Kung hindi, maaaring manatiling sawi ng pangmatagalan. Ano? Mian, bakit ka na naman tumatakbo? Habang wala ang nanay mo, huwag mong gawin ito ng paulit-ulit. Pasensya na, Maria, biglaan lang kasi ang lahat. Tama, muling iniligtas ni Mian ang buhay ko. Huwag sisihin ang bata. Mga artifact ong jade na pang premyo. Artifact ong jade, nahanap ko na. Jing Shen, ito'y mga imbitasyon para sa linggong pagsusubasta. Pagdating ng takdang oras, kayo ni Yaw at Mian ay dapat magtungo, magtaya sa bawat koleksyon, sa subasta ng walang palya. Lahat ng artifacto'y dapat. Lola, masyadong maluho ito. May narinig akong, espesyal na, premium jade ruyi. Marahil ito'y, makagagamot kay Jing Shen. Pakisuyo na ito sa iyong lola. Sa pagsubasta, maaari kayong bumili ng anumang magustuhan ninyo. Huwag kayong magpigil. Lola, ang hawak ninyong card ay parang akin. Ang sa iyo ay akin. Ang sa akin ay kay Yaw. Lola, hindi ito nararapat. Tanggapin ang ibinibigay. Kapag nagkulang ang pondo, sabihin mo lang agad. Sa ganitong paraan, mapapagaling si Jing Shen at mapapasaya niya si Yaw. Baka sakali, si Mian ay maging aking apo sa tuhod. Hehe, ang mapalad na hakbang ay mangyayari ngayon. Ma, bakit di ka patulog? Matutulog na ang mama mo. Naiisip mo na naman ba, si Tian? Noong ipinanganak ko kayo, nagpagawa ako ng magkapares na jade lock para sa inyong dalawa. Ngunit nang mawala si Tian, noong pumanaw siya, ang kanyang jade lock ay nawala rin. Huwag kang mag-alala, Maria, nandito lang ako palagi para samahan ka. Salamat, Mian. Sigurado ka bang ang Jade Ruyi sa subasta ay epektibo? Walang duda. May mahiwagang pinagmulan at banal na proteksyon ito. Gamit ito, maaari kong alisin ang iyong sumpa ng kamalasan. Hindi lang iyon. Sisiguraduhin kong magdusa si Hu Jingshen. Tulungan mo akong makuha ang ruyi. At ililipat ko ang lahat ng kapalaran ng pamilyang Wo sa iyo. Hu Jingshen. Sa pagkakataong ito, gagawin kitang mamatay ng walang libingan. Hay, tingnan mo, si Ehu ba yan? Sino yung babaeng kasama niya? Single siya sa loob ng maraming taon. Ito ang unang babae niyang kasama. Huwag mong sabihin. Asawa niya yun? Sandali, Diyos ko, yung maliit na batang babae. Kamukhang kamukha niya, baka siya ang anak ni Ehu na matagal na wala. Seryoso, magkamukha talaga kayo. Ganon ba? May chismis ang mga tao. Huwag mo silang pansinin, dedmahin mo lang. Hindi ako ganon kapeti. Nakikita ng lahat ang lahat. Nahalata na nila ang tunay na pagkatao ni Mian. Pinsan, hindi ka ba naghahanap ng first love mo sa 5 taon? So, nahanap mo na siya. Kaibigan ko lang si Chuyaw. Tigilan ang pagkalat ng chismis. Kaibigan. Shota, o kabit. Kumigyu. Isang bastos na salita pa. Di kita patatawarin. Hoy ganda, ang pinsan ko'y may hinahanap na tao sa loob ng maraming taon. Sabi ng chismis, unang pag-ibig niya, huwag kang magpapaloko. Hu Jingshen, ang first love mo, hindi kaya. Kahit ano pa, hindi ikaw. Muntik na akong mapahiya. Mahal, puro kasi nungalingan kapatid ko. Ingat ka sa kanya. Dahil ang ganda mo naman.
Bakit hindi? Ano nang baho yun? Gets ko na. Nag-toothbrush ka ba kaninang umaga? Ang baho, nakakadiri. Ikaw, Kumilyu, huling babala. Bumalik ka sa pwesto mo. Hu Jinshen, huwag kang mayabang. Kapag nakuha ko ang Jade Scepter, ang pamilyang Ho ay mapapasa akin. Salamat sa inyong pagtitiis. Sa kasalukuyan ay ipinahahayag ko. Ang auction na ito, opisyal nang nagsimula. Sa auction ngayong araw ay tampo, 3 pambihirang bagay, kasama ang inaabangang Imperial Emerald, Jade Ruby Scepter. Unang ipapakita ang ating unang loteng sa araw na ito. Ang hairpin na ito ay mula pa sa dinastyang Tang, ginawa ng isang tanyag na general para sa kanyang minamahal na asawa, isang walang kamatayang regalo. Sumisimbolo ito sa walang katumbas na galing at walang hanggang pagmamahal. Panimulang tawad, $2 milyon. Walang kwentang kahoy. Ang itinatawar na ito, Tama. Sa panahon ngayon, sino pa ang naniniwala sa pag-ibig? Mga tanga lang ang magtatawad. Tito, ang bihirang kahoy na ito ay may mahiwagang katangian na kapagpapalakas ng katawan at pampabagal ng pagtanda. mga kababalaghan ba ito? Huwag kayong mag-alala, hindi ako nagkakamali. $2 milyon. Pinsan, seryoso ka bang magpapaloko? Nagtatawad ng basura? Malaya kaming magtawad dito. Ang $2 milyon ay nagpapakita ng iyong kakulangan. Gustong gusto mo, maloko, huwag kang magsisi. $2 milyon isa. 2, 3. Nabenta. Binabati namin si Ehu sa hairpin. Para sa akin, Nanay, ang kayamanang ito ay napakahalaga. Kunin mo na agad. salamat. Gamit ang murang kahoy para pumuri ng babae. Pinsan, ikasira ng puri ng angkan ho ito, hindi lang ang hairpin. Lahat sa auction na ito, na nais ni Yao Yao, ay mapapasa akin. Madali lang magsalita, pinsan. Pinsan, tingnan natin yan. Tumigil ka sa pagtitig. Tuloy na ang bidding. Kasunod, ang pinakahihintay, ngayong gabi, ang Imperial Jade Scepter. Ayon sa alamat, itong setro ay sagradong relikya ng templo. Pinagpalang simbolo, tagadala ng swerte. Opening bid, 30 milyon. 30 milyon? Ang mahal naman yan. Maganda naman, pero 30 milyon ay sobra na. Ito pala, yung sinabi ni Lola, na Jade Scepter. 50 milyon. Laging magaling si Eho, dinoble agad. Ang taya, ang laki ng pera. Ang makapangyarihang Jiwo, makikipag-agawan pa, wala ka ng pagkakataon. 55 milyon. 60 milyon. 65 milyon. 70 milyon. Pinsan, di ba nabili mo na? Yang siraang kahoy, bakit makikipaglaban? Para dito, bidding ang labanan ng may pinakamalaking pera. Wala kang pera, umalis ka na, ikaw. 75 milyon. 80 milyon. Hu Jinshen. Bakit mo gusto ang walang kwentang to? Bakit ka pa nakikipag-agawan sa akin kung di ko kailangan? Ikaw pa, tama na ang salita. Tingnan mo kung sino kasama ko. Mahal kong pinsan, ito ang sikreto ko, ang swerteng dalaga, mula sa Cloud Temple. Sa gabay niya, ang Jade Scepter na to, ay mapapasa akin. Tama na, wag nang mag-aksaya, tulungan mo akong makuha to ngayon. 100 milyon. Nag-aalok ako ng 100 milyon. Ano, 100 milyon? Ang Jade Scepter na ito, ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Nakakagalit na sobrang mahal. Kahit pa ito'y kayamanan mula sa templo ng gintong liwanag, hindi ganyan kalaki ang halaga. Marami silang pera, kaya kayang gastusin kung ano man ang gusto nila. Binatang Ho, nagpaparangya ng kayamanan. Tayo, talagang hindi makakasabay. Ang Jade Scepter na ito ay tunay na kahanga-hanga pero masyadong malakas ang aura. Kung magamit ng mali, baka bumalik sa'yo. Tiyo, sigurado ka bang gagastos ng 100 milyon sa scepter na ito? Baka, malulugi ka. Tumahimik ka. Kung patuloy kang magsasabi ng kalokohan, papatigilin kita. Ikaw na dukha, di makatawad. Umalis ka na. Sinong nagsabing wala akong pera? Tatawad ako ng 100 milyon at 1 yuan. Niyan, di mo ba sinabing itong scepter ay kahina-hinala? Bakit tayo nagtatawad? Huwag kang mag-alala, Nay. May plano ako para turuan ng leksyon ang mga torrentadong ito. Nakakalito, bakit ako parang may kaba tuwing nakikita ko ang babaeng iyon? 1 yuan lang itinaas. Wala ka bang hiya? Eksakto. Kailan pa naging ang CEO ng kumpanyang Ho? Ganyan ka bara. Tama na ang salita. Pagtawad ka kung kaya mo. 110 milyon, 110 milyon at 1 yuan, 120 milyon, 120 milyon at 1 yuan. 1 yuan lang ang tinaas, nakakakahiya, walang tiyak na patakaran. Sa minimum na tawad, kung wala kang pera, magtawad ka ng cash-in. Bilang paborito ng kapalaran, hindi ako bababa sa ganyan. Ang Jade Scepter na ito ay magiging akin ngayong araw na ito.
200 milyon. Tumaya ako ng 200 milyon. 200 milyon? Nababaliw ka na ba? Ayaw kong maniwala. Na manggahas kang magtaas sa 200 milyon. Hala, sobra nga ang 200 milyon. Sumusuko na kami. Maligayang bati. Ang premium na Imperial Green na Cetro ay sayo na ngayon. Gagong bata ka, nakahas kang lokohin kami. Mian, hindi mo ba sinabi na itong Jade na Cetro ay pinakamagandang klase? Bakit iwanan mo ngayon? Relax, Tito Guapo. May mas maganda pang darating mamaya. CJ, Ang taya ni Fortune Maiden ay 200 milyon. Mga kagalang-galang na bisita, may huling taya pa ba? 200 milyon ang pinag-uusapan. Bukod sa pamilyang Hu, sinong makakabili nito? Ngayong si Mingy Wu ay may suporta ni Fortune Maiden. At nakakuha ng Imperial Green na Cetro. Ang pamilyang Wu ay magkakaroon ng pagbabago sa kapangyarihan. Tunay nga. 200 milyon una. 200 milyon pangalawa. 200 milyon na benta. Nabenta. Aking ipinahahayag na ang Jade na Cetrong ito ay opisyal na pag-aari ni Fortune Maiden. Ginoong Hu, ayon sa alituntunin, pakikumpleto muna ang bayad. Nakawin ko ang 100 milyon. Paano ka nangahas magtaya ng 200 milyon? Kahit ibenta mo ako, hindi ako ganun kabuti. Huwag kang mag-alala. Sa 100 milyon ng Shindian Temple, abot tayo ng 200 milyon. Sakto. Pag nakuha ko yung Cetro, si Hu Jingshen at mga tauhan niya ay mawawasak na. Maligayang bati, Ginoong Hu, ipapadala na namin sa inyo. Susunod naman, ang pinakahihintay na Treasure Chest Guessing Challenge. Ang dalawang treasure chest na ito ay nahango mula sa mga lumubog na barko sa dagat ng Atlantis, kilala bilang yaman ni Poseidon. Walang nakakaalam kung anong kayamanan ang laman nito. Ang unang kukuha ay siyang magmamay-ari. Presyo, 5 milyon. 5 milyon? Grabe naman. Sulit ba bilhin ito? Hindi pwedeng siya sa atin. O kahit hawakan man lang. Bago bilhin, paano tayo magbibid? Tama. Paano kung walang kwentang basura lang ang laman? Guwapong tito, kunin natin ang chest na 5 milyon. Gusto namin ng gintong chest. Gagastos ng 5 milyon sa hindi tiyak na kahon? Paano kung walang mahalagang laman? Kung wala kang 5 milyon, paano ka makakalaban kay Wu Jingshen? Bilhin na natin. Kahit walang laman, ang chest na solidong ginto ay may halaga pa rin. Gaya ng inaasahan kay Lucky Girl, walang kapantay ang iyong mata sa halaga. Nabibid ako ng 10 milyon. Paumanhin po, ang yaman ni Poseidon ay hindi para sa subasta. Unang kukuha ang siyang magmamay-ari. Ipinahahayag ko, ang gintong chest ay pagmamay-ari ni Ginoong Hu Mingyu. Dapat ay subasta ito. Bakit hindi tayo pwedeng mag-overbid? Paumanhin po Ginoong Hu, pakitanggal sa patakaran. Pinsan, natalo ka sa bid ng Jade Scepter. Tama lang. Ngayon pati, sa mga chest ay na-overbid ka na rin. Ang dakilang C ng Hu Corporation ay kakatwang walang kakayahan. Tumawa ka ngayon, ngunit iiyak ka rin mamaya. Ako? Iyak. Minamahal na pinsan, yamang gustong gusto mo ang chest na ito ng husto. Magsamo ka ng maayos. Baka sakaling ipaubaya ko ito sa'yo. Bumingyu. Ikaw, Sino nagsabing gusto namin ng ginto? Kukunin namin. Ang kahoy na chest, sa 5 milyon. 5 milyon, bibilhin namin ang kaong yan. pinsan. Ang anak mo talaga, 5 milyon sa basura. Nababaliw na ba siya? Akala ko may espesyal kang paningin. Sayang sa oras ko. Ikaw ang baliw. Bantayan mo ang salita mo. Ang karma ay malupit. Ulol ka. Ipikit mo ang maruming bibig mo, Mingyuho. Kapag inapi mo si Mian Mian, pagsisisihan mo. Mian Mian. Kung gusto mo talaga ng gintong kahon, baka may paraan. Hindi na kailangan. Okay na ang kahoy. Kukunin namin yung kahoy. CJ, Ipinailalim ko ang kahoy na ito kay Jingshen Hu, pagbati, Yiho. Likod, congratulations. para saan ang congrats? Kahon lang yan, Jing Shenhu. Hinahamon kita, ang may mas masamang loob. Luluhod at magsusori. Sige, subukan. Hinahamon ang swerte namin. Gago ka, papatayin kita. Diyosa ng swerte, tulungan mo ako. Buksan muna ang kahon. Walang problema, magsimula tayo sa kahoy na kahon. Balon ng itim na pagong at buto ng mapulang ibon. Mahalaga ba ito? Tito, hindi mo naiintindihan. Ang pinakamagandang jade, nagdadala ng swerte. Pero ito, pananggal sa sakuna, mga kayamanan. Ang galing. Hindi tayo binibigo ni Mian Mian. Basura sa basura, tawag sa basura, at ukit, kayamanan, Jing Shenhu. Magpraktis ka na ng pagluhod mo. Ano to? Nasaan ang kayamanan ko? Nawala ang aking kayamanan. Ang kayamanan ko, naging bunto ng basura. Ano, basura? Paano nangyari to? Mingyuho, mukhang, ikaw ang dapat humingi ng tawad. Impossible to.
Hindi ka ba ang mutya ng kapalaran? Bakit mali ang napili mong kahon? Ako, paalala lang. Ang mutya ng kapalaran na laging sinasabi mo ay magnanakaw pala ng swerte. Ano? Magnanakaw? Peke raw ako. Ikaw ang impostor dito. Eksakto, siya ang kilalang mutya ng kapalaran. Paano mo siya idinudusta? Hindi ako nagsisinungaling. Isipin ninyong mabuti. Pagkatapos humingi ng bendisayon sa kanya, hindi ba kayo lalong nagkasawi? Hoy, parang totoo yun ah. Noong huli akong humingi ng kayamanan sa kanya, biglang nasagasaan ako, binayaran naman ako. Ako rin. Ganon din sa akin. Noong ako'y humingi ng pahinga sa kanya, ang nangyari, tinanggal ako sa trabaho. Ngayon puro bakasyon na lang. Kayo pa ang may malas, humingi ako ng gamot sa sakit ng tiyan, gumaling ang tiyan ko. Pero ako naman ay nalbo, ano? Lahat baliktad ang nangyayari. Paano ito nangyari? Hindi makatwiran to. Ito, paano nangyari to? Ang lahat ba ng masamang kapalaran ko ay dahil sa'yo? Alam kong may mali, impostor siya. Tama, impostor. Ibalik nyo ang. Mabuting kapalaran namin, ibalik ang swerte namin. Tumigil kayong lahat. Ngayon mismo ay sisiguruhin kong mawawala kayong lahat. Anong ginagawa niya? Nababaliw siya, nabaliw na ang Fortune Maiden. Ano pang hinihintay mo? Takbo. Bilis, sige, takbo na, bilisan mo. Luomien-mien, mamatay ka na. Akala mo takot ako. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, Yurui, tulungan mo ako. Mian. Hu Jingshen, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Lalo mo lang pahihirapan ang sitwasyon, magtiwala ka kay Mian. Paano? Hindi ito totoo. Ang aking Jade Scepter. Bakit ito nabasag? Ang relikyang ito ay yari ng langit, na may sariling espiritual na ugat. Sa pagpilit sa kapangyarihan nito, winasak mo tayong lahat. Imposible. Imposible yan. Ikaw ang may pakana. Sa aking Jade Scepter, papatayin kita. Anong nangyayari? Ang aking espiritual na lakas, nawala na. Sa mundong ito, walang imposible. Binalaan na kita, sa pagsipsip ng buhay ng iba, ang sisisira sa'yo. Kasinungalingan, hindi ako nagnakaw, nagsisinungaling ka. Paanong itatanggi mo pa ngayon? Tingnan natin, kung sino ang tunay na magnanakaw, parasito. Jade Lock. Yaw, ano ng problema? Wala naman. Siguro nanlilinlang lang ang paningin ko. Akala ko, isa kang masamang mangkukulam. Pareho lang pala tayo. Ang kapal mong manginsulto. Magdudusa ka rito. Ang bilis mo kumilos ah. Pero, itong pekeng pantas ng kapalaran, parang kilala ko. Jade Rui kong mahal, gintong ball ko, 200 milyon ko. Sa subastahan kanina, malaki ang nakuha natin. Salamat sa pagsisikap ni Mian. Mian kong mahal, tikman mo ang luto ni Lola. Salamat po Lola, mabait na bata. Busog na ako, babalik na ako sa kwarto. Busog na rin si Mian. Ngayon, magme-meditate ako para pahusayin ang dalawang kayamanan. Oo pala. Para maiwasan mga aksidente habang nakaretiro, kailangan itiyuhing gwapo ng kasama para bantayan siya. Eksakto. Nasa mahalagang yugto si Jingshen. Kailangan niyang bantayan. Inay, ikaw ang pinili. Ako. Hindi ko. Pero, wala akong alam. Tigil na ang dahilan. Tara na. Hoy, teka, Mian. Huwag mag-alala inay. Pinagpala ka ng swerte kahit clueless ka. Ang pagiging malapit kay tiyuhin ay sapat na. Pero, Sige na. Mian. Huwag mag-alala. Ako ang gagarantiya sa kaligayahan mo. Mian. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Mag-isa muna si Mian. Mommy, bantayan mo si Tito para sa akin. Mian. Huwag kang aalis. Mian. Itong bata. Naku naman. Ikaw. Hoy, mag-ingat ka. Ayos ka lang. Ang pogi ng katawan nitong lalaki. Yung abs. Yaw. Nag-enjoy ka ba sa paghaplos sa akin? Well, Pasensya na. Hindi ko napansin. okay lang. Magpahinga ka na. Mga lalaki puro problema lang. Isa lang siyang, walang kwentang lalaki. Lo Chuyaw, magising ka sa katotohanan.
Alam mo ba, 5 taon kitang hinanap. Nagpakasal ka ng palihim. Nagkaanak ka pa sa iba. Tigil mo na to. Yaw-yaw. Ngayon, hindi na kita pakakawalan. Nanay, ibebenta nga ba talaga natin ang mga batang ito? Syempre, kung hindi natin, paglaki nila, hahabol sila sa mana, ang walang kwentang ama mo, ang laki ng natalo sa sugal. Alam mo yan. Tama, at saka ang dalawang to, hindi karapat-dapat sa angkan ng luo. Kailangan natin silang ibenta ng mahal. Nakausap ko na ang lahat. Dalhin mo ang mga bata sa baba. May kakatagpo sa atin. Pero, paano kung mahuli tayo? Anong ikakatakot? Na-disable ko na. Ang mga CCTV ng ospital. Itong babaeng to, hindi pa fully gising. Pagkagising niya, sasabihin natin, patay na ipinanganak ang mga sanggol. Napaghandaan mo lahat, Nay. Malapit na, bilisan natin. Huwag ninyong hawakan ang mga anak ko. Bitawan niyo sila. Lo Chuyaw, anong ginagawa mo? Ibalik niyo ang mga anak ko. Bitawan mo ako. Ibalik niyo ang mga anak ko. Bitawan. Huwag ninyong galawin ang mga anak ko. Huwag. Yaw-yaw. Anong nangyari? Ano ng problema? Fu Jingshen. Halika rito. Sabihin mo ang nangyari. Hindi ka tumigil sa pag-iyak. Ang totoo, bukod kay Mian Mian, kambal na babae pala ang ipinanganak ko. Nars, pakibigay ang mga jade lock na ito sa aking mga anak na babae. Regalo ko sa kanila ito. Nakakagalit. Nasaan ang ama? Anong sinabi mo? Nasaan na ngayon ang walang kwentang lalaking yon? Iniwan ka sa hirap. Sa gitna ng lahat ng paghihirap, wala siyang iba kundi isang malupit na halimaw. Fu Jingshen, nag-aalala ka ba sa akin? Kapag nahuli ko ang lalaking yon, pagpipirasuhin ko siya. Sa totoo lang, ang ama ng mga batang ito ay... Mian Mian, bakit gising ka pa? Ang galing-galing ni Mommy. Mabilis ang mga pangyayari, ha? Naghanda na ako ng gamot. Handa na ngayon. Ang bote na ito ay may Sanching pills. Sanking pills. Tama. Inumin 2 beses sa isang araw. Isang Pyldores bawat inom. Pagkatapos ng 1 buwan, ang maitim na enerhiya ni Tito, magiging ganap na gagaling. Salamat, Mian Mian. Walang anuman. Aalis na ako. Magpatuloy kayong mag-usap. Huwag kayong huminto dahil sa akin. Ang batang iyon. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Imbestigahan ang mga jade lock. Talaga? Salamat, Fu Jingshen. Walang anuman. Paulit-ulit akong tinulungan ni Mian Mian. Ituring mo itong pasasalamat ko. Lahat sa kalikasan. Dumarating ang swerte. Malakas na yang energy. Sumisikat ang araw sa silangan. Anong iniisip mo? Pagpunta sa auction house. At nawala lahat ng kapangyarihan mo. Sisihin mo ang demenyitang yun. Tama na. Nasayang mo na ang 100 milyon. Walang natapos. Natrabaho ng maayos. Paano ko? To i-explain kay boss. Hinay-hinay. May plano ako. Ikaw nagsabi. Pagpalpak plano. Huwag kang iyak sakin. Lanan. Nanay, ipagtatanggol mo ko, di ba? Celestial Chat Group, ang creative na ng mga scammer. Tangalog lang o ako ang tanga? Ma, huwag galitin ang grupo. Anong problema ninyo? Muntikan niyong mabuko. Ang pagkatao ko kay Ma. Diyos na Panginoon, kakababa mo lang. At may malaking deal ka na. Ang galing. Sobrang galing. Hahaha. Malaking deal. Ha? Anong malaking deal ang sinasabi mo? Panginoon, tignan nyo. Eto mga naipon mong merit. 1, 10, 100, 1,000, milyon, 100 milyong merits, 100 milyon. Halos 30,000 taon na akong nabubuhay. Ngayon ko lang nakita ang ganitong kosmikong gantimpala. Panginoong Law, saan nanggaling ang lahat ng gantimpalang? Ito. Dahil iniligtas mo ang buhay ni Hu Jingshen. Gwapong Tito. Si Hu Jingshen ay may dakilang kapalaran, tagapagdala ng biyaya sa lipunan. Sa pagligtas mo sa kanya, sinagip mo ang lahat ng ito. Kaya ang paggawa ng mabuti, nagbibigay ng kosmikong biyaya, naiintindihan ko na. Pagtatarot, libre kong mali. Gusto nyo pong magpatarot, sir? Hindi na po, salamat na lang. Magpatarot na kayo. Lola, gusto nyo pong magpatarot, sobrang tumpak. Bata pa't nagtatrabaho para sa pamilya. HMP, nakakalungkot naman.
Kainin mo agad, baka makita ng inang hamak at masamang lola, ha? Hindi ako inang hamak. At hindi masama. Tito, magpatatarot po kayo, pagtatarot. Bakit ang hirap magtipon ng gantimpala? Baka sa lugar ito. Maraming tao dito. Siksikan dito. Gumagalaw ang aguhon, maningning ang kinabukasan. Umiira lang anteng-anteng. Dumadaloy ang gintong kapalaran. Hindi swerte ang binibenta, kapalaran, 18,000 yuan bawat pagtatarot, mga bata sa mundo. Ay ganito kagamit. Ginoong Gyu. Ito ang aking paunang kaisipan sa Hubyu na panukala ng kolaborasyon. Ang mga pananaw at ideya ni Eho ay talagang makabago, subalit, bilang nangungunang kumpanya sa Shen City, ang Gyu Group, sa unang pagtungo sa Jiangsheng ay may likas na pag-aalinlangan. Kung may alinlangan kayo, magsalita lamang kayo ng malaya. Ang mga mungkahi ni Eho ay napakagaling, ngunit kailangan kong sabihin na ang usapin ng kolaborasyon ay buong iniatangkay. Ginoong Ho Minyu, Ginoong Ho. Salamat sa tsa, Ginoong Ho. Ginoong Gyu, Ginoong Gyu. Tiyo, malubha ang panganib na hinaharap mo. Ano ang sinabi mo? Bata lamang siya, hindi niya sinasadya. Patawarin niyo siya, Ginoong Gyu. Nagkukwento lang siya. Totoo ang sinasabi ko. Mian. Ayos lang. Hayaan mong magpatuloy ang bata. Itong tiyo dito, may asawa, hindi ba? At siya'y buntis, tama ba? Eksakto. Ayan ang dahilan. Ang sanggol ng asawa niya ay mawawala na. Kalokohan. Mian, pigilan ang kakatuwang pananalita. Ginoong Gyu, hindi na pag-isipan ng bata. Huwag po kayong magalit. Ginoong Gyu, taos puso kaming humihingi ng tawad. Totoo ang sinasabi niya. Si Mian ay itinuturing na malas, ngunit hindi siya nagsisinungaling. Mian, ayos lang. Man ito'y totoo o hindi, tatawagan ko ang aking asawa para kumpirmahin ka agad. Binibining Gyu, pakiusap. Binibini. Hirap akong kumbinsihin, si Lady Fortune na tanggapin kayo. Huwag niyo pong sayangin ang pagkakataong ito. Ngunit, 2 buwan pa lang ang tiyan ko. Ang mga gamit sa ospital, di pa makita ang sanggol. Makatitiyak ba kay Lady Fortune na magkakalalakihang tagapagmana si Xingsu? Binibini. Pinagpapala ni Lady Fortune ang lahat. Mga deboto sa templo ng Kinyon, natutupad ang kanilang hiling. Kung may pagdududa kayo, tanungin niyo mismo si Parizio. Binibini. Sa biyaya ni Lady Fortune, tiyak na, makakamtan niyo ang lahat. Di ko naman hinahangad ang lahat. Kahit sabi ni Xingsu, di mahalaga ang kasarian. Nanghihina na ang angka ng mga Gu. Kailangan kong magkaanak ng lalaki para sa pagpapatuloy ng lahi. Kem, maaasahan nyo, ang unang negosyo ni Egu sa Jiangsheng, kayo ang nahimok sa kanya, na ipagkatiwala sa akin ang proyektong ito. Hindi ko kayo ipapahiya. Kung gayon, aasahan na lang namin si Tsiho. Binibini. Tara na. Magpatuloy tayo. Lady Fortune, ito si, ang bantog na binibining Gyu. Ipagkaloob niyo ang biyaya. Kapag nasipsip ko na ang enerhiya mula sa kanya at sa sanggol, mababalik ang aking kapangyarihan. Bakit hindi sumasagot si Eho? Gyu, sinasabi mo ba si? Minyu, ipinahihiwatig mo bang? Kasama ng pinsan ko ang asawa mo. Tama. Sa totoo lang, si Ruru ang nagrekomenda na ibigay ang proyekto kay Minyu. Lagi siyang sumasagot sa tawag ko. Paano ito nangyari? Balita ko'y mabait ang asawa mo. Kamakailan, nagpapahinga siya para sa sanggol. Paano niya nakilala ang pinsan ko? Hindi ko alam, pero madalas kong marinig kay Ruru ang pagbanggit tungkol sa isang biyaya. Hindi ako interesado sa mga bagay na supernatural. Hindi ako nagtatanong ng marami. Kaya hindi ko na inusisa. Ano? Biyaya? Baka naman. Meron ka bang impormasyon? Hindi ako si Kikihu. Ganun ba? Sa susunod na lang tayo mag-usap. Kailangan kong hanapin si Ruru. Teka. Tito Go, huwag kang mag-alala, nasa templo ng Chindion sila. Hala, may nagbabalak. KBG, Go at sa sanggol niya. Ano? Dalagang kapalaran, bakit mo kami pinigil? Naubos na ang blessings natin ngayong araw. Walang natitirang puwang. Madam Go. Bumalik na lang kayo sa susunod na araw. Ano ang sinabi mo? Seihu. Ano ang nangyayari dito? May kasunduan tayo. Huwag kang mag-alala, madam. Bigyan mo ako ng sandali. Dalagang kapalaran, dito po tayo. Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Pinaghirapan kong mahanap ang mayamang babaeng ito. Kunin mo ang lakas niya at ng anak niya at babalik ang iyong kapangyarihan. Pero kung gagawin natin yan, mamamatay ang sanggol niya. Patay naman yan pagkapanganak. Sino ang may pakialam kung mamatay? Wala kang pakialam dito. Pero, Walang pero. Tama na ang mga dahilan. Makinig kang mabuti. Matagal kong pinagtiyagaan para makuha ang tiwala niya. Kung sasabihin mo to, papatayin ka namin ng tatay ko. Guro, kailangan ba talagang patayin ang inosenteng bata? Ayaw mo na bang hanapin ang iyong ina? Ina. Jianshan, halik ka kay mama. Tama, kailangan kong hanapin ang nanay ko. Madam Go, patawarin mo ako. Tigil.
Pangahas, binabay mong sakta ng buntis. Buwisit. Mahal, Araw, bakit ka nandito? hindi kita matawagan sa telepono. Nagpanik ako at dumiretso ako rito. Mahal, kumusta ang pakiramdam mo? Nasaktan ka ba? Sumasakit ang tiyan ko. Masakit ang tiyan. Palayasin ng demonyo. Gabyusin masasamang espiritu. Ingatan ng buhay at katawan. Ang asawa ko, anong ginawa mo sa asawa ko? Ginoong Gyu, huwag kayong mag-alala. Nagsasagawa ng mahika si Mian Mian para protektahan si Ginang Gyu. Si Ginang at ang sanggol ay nadamhan ng masamang enerhiya. Kung hindi madaliin ang pagdalisay, maaari siyang makunan. Ano, makukunan? Arog, iligtas mo ang sanggol natin. Hindi natin pwedeng pabayaan ang mangyari sa anak natin. Kasalanan ko ito. Hindi dapat ako nagpumilit na pumunta rito para humingi ng bendisyon. Manatiling kalmado, mabubuti ang sanggol. Ginoong Ho, Ginoong Go, mapanatag kayo. Ang masamang enerhiya ay ganap ng naalis. Eto, isuot. Ang anteng-anteng na ito sa katawan ni Ginang Go. Silang dalawa ay makakaraos sa sakunang ito. salamat Ginoong Ho, salamat Mian Mian. Tama na. Kayo ngang mga manggagaway, lumabas kayo rito. Mangkukulam. Ginoong Gyu, hindi niyo naunawaan. Ang batang babae na yon ay malas, nagdadala ng kapahamakan. Nagkakasabot siya kay Hu Jingshen para saktan si Ginang Gyu at ang kanyang dinadalang sanggol. Palagi mo akong tinatawag na moldita. Mag-ingat ka sa iyong matalas na dila. Baka ikaw pa ang mapahamak niyan. Ako. Lanan. Lanan. Gyu, nakita mo na ang ebidensya. Ang babaeng ito ay nagdudulot ng kamalasan. Lahat ng tao rito ay biktima ng kanyang sumpa. Ito. Gyu, huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Ang mian-mian namin ay hindi masamang tao. Tama. Nang ako'y lusubin ng masasamang puwersa. Kung hindi dahil kay Mian Mian, nasa libingan na ako ngayon. Gyu, isinusumpa ko sa ngalan ng buong kumpanyang Ho. Si Mian Mian ay hindi talaga ang masamang tao na sinasabi nila. Gyu, maniniwala ka ba sa ating mahal na babaylan? O sa maliit na mangkukulam? Yan ba ay isang tanong? Pero ang asawa ko ay talagang naghirap kanina. Iniligtas siya ni Mian Mian. Mga mahiwagang ritual ay maaaring masakit. Normal lang yan. Gyu, muling imulat ang iyong mga mata. Huwag padala sa kasamaan. Mahal, kumusta ang pakiramdam mo? Mian-mian, salamat sa pagsagip mo sa akin. At salamat din, Iho. Pinahahalagahan ko ang kabutihan mo. Ngunit, pumunta ako sa templo ng King Yun para ipagdasal ang tagapagmana ni Xingzhao. Walang makakapakialam na estranghero. Gyu. Mahal na babaylan, isagawa mo na ang ritual para bigyan ng anak na lalaki si Xingzhao. Binibini Gu, naglilihi ka na pala ng isang anak na lalaki. Sa totoo, mga kambal. Ano? Mian-mian, totoo ba ang sinasabi mo? Totoo bang mayroon lalaki at babae sa tiyan ko? Xingzhao, narinig mo ba yun? May anak na lalaki tayo. Ang galing naman, may anak na lalaki rin ako. Narinig ko lahat. Salarin ka. Tigilan mo ang kalokohan. Hindi nga masabi ng makina. Paano mas lamang ang mata mo kaysa sa makina? Nagkakalat ba ako ng kalokohan? Tanungin mo si Fortune Maiden at malalaman mo. Eksakto. Fortune Maiden, sabihin mo sa amin, nagdadala ba si Madam Gunang, lalaki o babae? Fortune Maiden, sabihin mo lang sa kanila, si Madam Gu ay dating nagdadala ng lalaki o babae. Makinig kang mabuti. Dapat mong sabihin ang totoo. Ako, Bakit ka nag-aatubili? Ayaw mo bang tulungan si Madam Gu o matupad ang hiling mo? ito ay... Ano yon? Sabihin mo na. Sarahan mo ang bibig mo, tigilan ang paglinlang sa bata, matagal na kitang ayaw. Sa pangit mong mukha, isang salita pa, at gugupitin ko ang labi mo. Malupit ka. Ako. Fortune Maiden, alam kong ikaw ay talagang mabuting bata sa puso. Huwag mong pakinggan, mga kasinungalingan ng magnanakaw. Huwag mong palakihin ang mga pagkakamali mo. Pakialamera. Pangahas kang saktan ng nanay ko. Patay ka. Pangahas ka. Sinaktan mo ang nanay ko. Patay ka na. Bakit masakit sa dibdib? Ang makita siyang nasasaktan. Mahal, anong nangyari? Mahal? Ang sakit ng tiyan ko, ang sakit na talaga. Nako, naglalaglag si Alinggo. Anong ginagawa nyo dyan? Dalhin nyo na siya sa ospital. CJ, ako na bahala. Walang aalis. Mutya ng kapalaran. Ano pang hinihintay nyo? Magdasal kayo para kay Aling Gu. Pero bata pa lang siya. Ano nang pakialam mo sa pagiging bata? Ayaw mo na bang bumalik ang kapangyarihan mo? O hanapin ang pamilya mo? Tama, kung papayag tayong umalis sila ngayon, malaking problema tayo lahat. CJ, kung ayaw ninyong kumilos, ako na ang gagawa nito. Aray, Masamang matandang bruha. Pangahas kang manakit. Sa harapan ko mismo. Sobra na ang tiis ko sa'yo. Pari Tawista. Magbabayad ka nito. Takas na siya. Bakit nandito ka pa? Anong ginagawa nyo sa nanay ko? Nay, okay ka lang ba? ayos lang ako, mukhang hindi ako inattack ng Fortune Maiden. Kakaiba, hindi lang niya sinaktan si nanay. Tinanggal pa niya ang enerhiyang yin sa katawan ni nanay. Ang enerhiyang yin sakin. Kanina, nasaktan ka ng isang dawestaang pari, nagdulot ng pagpasok ng enerhiyang yin. Mukhang, ang Fortune Maiden na ito, may konsensya pa rin. Mahal, ang sanggol. Dadalhin na kita sa ospital.
Buti na abutan namin ang oras. Ang buntis ay ligtas na ngayon. Kailangan niya ng sapat na pahinga. At ang ultrasound ay nagpapakita. Buntis ng kambal ang asawa mo. Talaga? Napakaganda naman. Salamat po, doktor. Gilio, nakakamangha ito. Dalawa pala ang ating magiging anak. Ang galing. Salamat, Mian. Salamat, Yehu. Salamat, Mian. Salamat, iho. Walang anuman. Ginawa ko lang ang dapat. Sige nang. Go ngayon. Kailangang mag-focus sa pagbubuntis. Para kay Tio Go, ng malusog na anak na lalaki. Ginoong Ho, pakitingnan ito. Ito ay kontrata ng pamilyang Hugyo. Tama. Upang pasalamatan ang pagtulong ni Mian sa asawa ko, pinahaba ko ang ating kontrata ng 3 karagdagang taon. Ginoong Ho, gawin nating matagumpay ang ating pakikipagtulungan. Tagay. Ang tagumpay ng usapan ngayon ay dahil kay Mian. Utang na loob namin sa'yo. Ikaw talaga ang aming maliit na swerteng bituin. Lanan. Yaw. Anong problema? Mula nang umalis sa Kinyon Temple, parang natataranta ka. Pakiramdam ko ay may kakaibang koneksyon sa Fortune Maiden. Jing Shen, baka siya ang ating anak. Nag-i-overthink ka lang kung si Fortune Maiden man ay anak mo. Si Mian. Tama ka dyan. Pero, Wag na pero pa. Siguro dahil magkamukha si Fortune Maiden at Mian, kaya ka nalilito. tama ka. Nga pala, yung usapin sa Jade Pendant, may balita na ba? Huwag kang kabahan. Nagpadala na ako ng mga tao para magsiyasat. Malapit na tayong makakuha ng sagot. Salamat. Lanan. Mingyuho, labis kitang binigo. Tay, yung kontrata sa Gu Corporation, hindi nakuha. Hindi ko kasalanan to. Sisihin mo yang. Walang kwentang yon. Ano ba talaga ang nangyari? Tay, hindi mo na unawaan. Dinala ko pa asawa ni Xing Xiaogyu sa Kinyon Temple, pero ayaw kumilos ng takang yon. Kaya nakapagligtas ang grupo ni Hu Jingshen. Tay, ito, hindi talaga ako may sala. Chen, totoo ba to? Ako. Tay, kailan ako nagsinungaling sa'yo? Tanungin mo si Taoist Zhu kung duda ka. Totoo ang sinabi niyang Master Hu. Nakakagalit. Chen, nang iligtas kita sa mga trafficker. Ito ang pagtatapat mo. Tito Wo, nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ngayon magsasabi ka. Huli na. Ikulong mo siya sa dilim. Walang pagkain sa 3 araw. Tito Wo, nangako kapag balik galing abroad, dadalhin mo ako kay mama. Nasaan na si mama ngayon? Wala kang ginawa sa sinabi kong mga hiling. Gusto mo pang makita si nanay? Umalis ka na. Hindi ako aalis. Gusto kong makita si mama. Tito Wo, pahintulutan niyo po na makita si mama kahit isang beses. Isang sulyap lang. Bitawan niyo ako. Ano pang hinihintay niyo? Palayasin niyo siya rito. Ano itong bagay na to? Ibalik niyo ang aking agimat na Jade. Uurong ka, walang kwentang bata. Itong Jade Pendant. Si Hu Jingshen, ano na naman kanyang balak? Balita ko'y naghahanap siya ng Jade Pendant. Jade Pendant. Akin tong Jade Pendant. Pakiusap. Ibalik niyo po ito sa akin. Nakikiusap ako sa inyo. Magpakabait ka. Chen, gawin mo pang isang bagay para sa iyong tiyuhin at ibabalik ko ang pendant mo at dadalhin kita kay mama. Deal. HMM. Ma, hindi mo ba sinabi na hindi ka nababalik Bumalik si Mama para malaman ang katotohanan. tungkol sa aking kapatid? Matalino ka talaga, Mian. Parang may mali. Nanay, ang sakit. Huwag kang magdrama. Kasalanan lahat ito ni Lu Chuyao. At ang sumpa niyang malas, kapag nakita ko pa siya, bubuhayin ko siya sa impyerno. Malas. Anong ginagawa mo dito? Bantayan mo ang salita mo. Gusto mo bang muling mahimatay sa kidlat? Ikaw ang malas. Pangahas mong nasabi iyan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ganto si Ching Chuan. Ikaw, mamamatay kang kahabag-habag. Inay, sino ang asong tumatahol dito? Ang ingay-ingay mo. Tambay mong bata ka. Sinong tinatawag mong aso? Arp. Oh. Demonyo, kayong dalawa ay demonyo. Nandito kayo para maningil ng utang.
Huwag kang matakot. Nandito lang ako para maglinaw ng isang bagay. Oh, Mian. pakawala mong bata ka. Ako, ayos na ako. Gumaling na talaga ako. Ngayong nakakapagsalita ka na, diretsuhin na kita. Chen Fengxia, saan mo itinago ang tianyan ko? Anong tiyan iyan? Yung isang anak ni Luo Chuyao na ipinanganak. Yung isang babae. Yun ba? Hindi ba kita sinabihan? Yung sanggol, patay na ipinanganak. Mukhang ayaw mong magsabi ng totoo. Mian. Sandali, huwag muna. Bumalik lang sa alaala ko. Naalala ko na sa wakas. Anong naalala mo? Sabihin mo. Noong nanganak ka noon, hirap tayo sa pera. Kaya, kailangan kong ibigay ang sanggol sa mga human trafficker. Ano? Si Tianchen ay, sanggol pa noon. Paano mo na ibenta ang sarili mong anak? Ang lakas ng loob mo. Akala mo ginasto ko. Nagpakasal ako sa pamilya Luo para mabigyan si Ching Chuan ng magandang buhay. Pero si Luo Junren ay sag-alero pala. Inubos lahat ng pera natin sa mga sugal araw-araw. Ako, wala akong magawa. Tama. Sisihin mo ang walang kwentang Luo Jianren. Wala daw magawa. Kayong dalawa, sa mga dahilan nyo, ipinagbili ang anak ko. Magbabayad kayo nito. Hello, pulisya po ba ito? May report ako na child trafficking case. Yaw. Huwag mo tawagan ng pulis. Ayokong makulong. Yaw. Ate, nakikiusap kami. Bigyan mo kami ng sansa. Tinapos ko na relasyon kay Luo Jianren. Ilang taon na ang nakalipas. Kayo, hindi karapat-dapat maging pamilya. Yaw. Tigil na. Matanda na ako para sa kulungan. Maawa ka naman. Itabi mo yung salita mo. Sa pulis, Mian, alis na tayo. Tapos na. Nawasak ang lahat. Huwag kang umiyak, Nay. Nandito pa ako. Hindi kita iiwan. Tianchen, ikaw siguro ang tiyan ko. Tianchen, bumalik ka ba kay mommy? Mommy. Nanay. Anong ginagawa mo rito? Huwag kang makialam. Pagbati, immortal na Panginoon, umabot na sa 800 milyon ang iyong mga merit points. Ipagpatuloy mo lang, 200 milyon na lang kulang kapag umabot sa 1 bilyon. Ikaw mismo ang tutupad sa hikwota ng langit. 10 minus 8 ay 200 milyon. Ito ang kulang para matapos natin. Nanay. Anong problema, Nanay? Wala, ayun. Naalala ko lang, nang sobra si Tianchen. Pero, parang kamukha ni Tiantian, si Fortune Maiden. Sinasabi mo bang kapatid ko si Fortune Maiden? Jiwo, nahanap na namin ang hiling na Jade Pendant. Nasaan? Magsalita ka. Nasa, Sino? Ako po si Shenyan, Jiwo. Ito si Tian. Nawawala niyong anak. Ano ang sinabi mo? Sinasabi mo na anak ko siya. Oo, siya nga, siyang tunay. Si Tian ang iyong anak. Noong mga panahong, nasumpungan ko siya. Sanggol na maliit pa lamang. Paano nagawang talikdan? Nang walang pusong iyon ang kanyang anak, iwan sa kalamigan. Jiwo, kaming dalawa ni Tian ay naghanap sa iyo ng 5 taon. Sa wakas ay nakita ka rin. Si Fortune Maiden ay lumaki sa templo ng Kinyon. Sasabihin anak ko siya. Nasaan ang patunay? Narito, may matibay kaming ebidensya. Ang jade pendant na ito ay suot ko pa mula pagkabata. Ang pendant na ito ay kaparehong-kapareho kay Yaw Yaw. Sa totoo lang, bukod kay Mian, nagkaanak ako ng kambal. Sa'yo ba talaga ang pendant na ito? Kilala mo ba ang pendant na ito? Ikaw ba talaga ang aking ama? Fortune Maiden ako. Jiwo, sa lahat ng mga taong ito, hirap na hirap si Tian. Hindi mo siya tatanggihan. Ngayon, di ba? Hindi kailanman ang magkaroon ng ganitong anak ay pinakamalaking karangalan ko. Ang dalawang ito ay walang kamalay-malay kung bakit ko kailangan ng pendant. Ako ang target nila. Napakaganda. Tian. Tawagin mo ng ama. Ama. Hindi siya ang iyong ama. Sino ka ba para magmalaki? Walang hiya kang impostor. Paano mo nagawang Agnesan ang tiyuhin ko? Ikaw ang tiyo niya, pero siya rin ang tatay ko. Tay, hindi ba isang ayon ka? Ito. Ako. Tiyong gwapo, ano ba talaga ang nangyayari dito? Impossible. Kailangan kong malaman kung bakit pumunta sa pamilya ko ang dalawa. Tama, si babaeng mapalad ang aking, nawawalang anak na babae. Nakita lang kami ulit. Paano nangyari yan? Impostor siya. Ikaw, Ginoong Wow, sino itong naglakas loob tumawag sa aming Tian na impostor? Eksakto. Halika. Mian, hindi ba't tinuruan ka ni Tio noon maging magalang sa mga bisita? Tiyong gwapo, anak mo siya. Sino naman siya?
Asawa mo. Siyempre hindi. Siya lang ang amang inampon ni Tianshan. Ilang taon na ang nakalipas. Natagpuan niya si Tianshan. Akala ko palagi na si Tiyo ang tatay ko. Baka naman, nagkamali ako ng kalkula. Jing Shen, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Tunay ngang si babaeng mapalad ay. Anak ko siya. Mananatili ka sa pamilya Wu. Sa ngayon, kain muna tayo. Salamat, Lola. Mian, halika, kumain kasama si Lola. Bakit mo kailangang nakawin ang lahat sa akin? Ako ang nagnanakaw sa'yo. Matagal ko nang gusto. Ang mga putaheng ito, ikaw ang magnanakaw dito. Ikaw. Akala ko tanging magkapatid na totoo ang naghahati sa parehong panlasa. Sino ang nakakaalam na sina Mian at babaeng mapalad? Talaga nga ba? Lola, kumain ka na lang muna. Huwag kang mag-isip ng labis. Akala ko, ipinadala ko si Fortune Maiden sa pamilyang Wu para sa mas mabuting buhay. Hindi ko inakala, ginawa pang panlalait ang pagkain. Sobra na ito, kung ganito na ang sitwasyon. Tian, umalis na tayo. Teka. Bata pa si Mian at walang malay. Pagpasensyahan mo na siya. Pogi kong tito, ikaw. Maging mabait ka. Kung gusto mo pang umulit, ipagluluto pa kita. Tianshan, mula nang dumating ka sa mga huo, baka iba pa ang pakiramdam mo. Sabihin mo lang ang kailangan mo. HMM. Kain na tayo. Sino ang aakala naman ako ang iyong gamit balang araw? Huwag kang gagalaw. Ang saya ng pagnanakaw, lalo na sa sarili mong tatay. Pumunta ka rito, may lihim na balak, magsalita ka. Ano ang balak mo? Ang gusto ko, hindi mo problema. Tian. Mian, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak sa sahig? Tian. Siya ang may gawa. Sabi niya ninakaw ko ang tatay niya. At tinulak niya ako. Kasinungalingan yan. Hindi kita tinulak. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi kita tinulak. Oo, ikaw ang gumawa. Tian, ayos ka lang ba? May nasaktan ka ba? Masakit. Ginoong Wow, dinala ko si Tian sa angkan ng Wow para maranasan ang pagmamahal ng ama, hindi para apihin. Kung magpapatuloy ito, babalik kami sa Templo Chindian. Mian, ano ang nangyayari dito? Hindi ko siya inapi, sinadya niyang magpakabuwal para ako'y maparatangan. Hindi totoo. Sa murang edad nagsisinungaling. Masama ang ugali mo. Hindi ako nagsisinungaling. Tama na. Humiling ka ng tawad kay Maalaga ngayon. Guwapong tiyuhin. Sa tingin mo ako rin ang may gawa. Hindi mahalaga kung sino ang nagtulak. Nasaktan si Maalaga ngayon. Dapat kang humingi ng tawad sa kanya. Eksakto. Humiling ka ng tawad sa anak ko ngayon. Wala namang kasalanan si Mian. Hindi ako hihingi ng tawad. Mian. Bakit dapat humingi ng tawad ang anak ko? Inay. Mian. Sandali lang akong nawala nang apihin si Mian. Hu Jingshen, paano mo ito napayagan? Jing Shen. Sino siya? Ang tapang naman. At sino ka naman? Ako ang amain ni Maalaga. Ang lakas ng loob mong magalit sa tahanan ng Wow. Napakahiya naman. Ikaw pala. Hu Jingshen, ano ang nagyari? Tinulak ni Mian ang anak ko. Kailangan niyang humingi ng tawad. Ano? Anak mo siya? Yaw, huwag muna magalit. Ipapaliwanag ko mamaya. Yaw, ikaw. Ang lakas ng loob mong paluin si Pangulong Wow. Nababaliw ka na ba, Pangulong Wow? Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Baliw ka. Walang kontrol. Gwardya. Nasaan ang mga gwardya? Alisin niyo ang baliw na to. Sino ang tinatawag mong baliw? Ang lakas kong paluin si Hu Jingshen. Tapos manlalaban ka pa? Ikaw, tigil kang magkautal. Gusto mo ng away? Hu Jingshen, ano nang nangyayari? Plano ko sanang pagkilalanin si Mian sa'yo sa ilang araw pa. Ikaw pala, may itinatagong anak sa labas. Mula sa akin. Kilalanin ako. Ikaw ang tunay ng ama. Sinasabi mo bang, ama ko ni Mian? Yaw, sabi mo sakin, patay na ang ama niya. Noon, hindi pa patay. Ngayon, patay na. Mian, alis na tayo. Ginoong gwapo, bulag ka sa kasinungalingan. Parurusahan ka ng tadhana. Yaw. Mian. Anak ko si Mian, si Tian ang kanyang kambal na kapatid. Paano naman si Tianshan? Kung siya ang nanay ko, siguradong masaya ako. Ligtas si Tianshan.
nandito pa si Itay. Tito, bakit ka bumalik? Nabalitaan ko, natagpuan mo ang anak mo, kaya nagmadali akong umuwi para batiin ka. Anak, ang pagdating ng Fortune Maiden, hindi ko sinabi kanino man. Paano ito nalaman ni Tito? Baka naman. Tama na ang salita, narito ako para sa pulong. Pagkalipas ng taon sa abroad, ang pinaka-namiss ko, ang mga dating kaibigan, mamayang gabi, huwag niyong gambalain kami, magkita-kita tayong mabuti. Ginoong Ho, ang tagal nating di nagkita. Ginoong Hu, manatili ka na sa bansa. Samahan mo kaming mga matatanda at magkwentuhan ng maayos. Siyempre naman, sigurado yan. Ginoong Ho, sa pagkawala mo, ang Ho Group ay nawalan ng kaluluwa. Nakakabilib ka, tara na sa taas. Ikaw muna. Bantayan niyo si Ho Qingshan. Kung may kilos man, mag-report ka agad. Opo, Director Wu. Mian. Muntik ko nang malimutan. Umaalis na pala sila. Direktor Wu, pagod na pagod ka na. Uminom ka ng gatas pampakalma. Salamat, na-appreciate ko. Huwag na, sa susunod na lang. Ah, Maghapon akong nagtrabaho, maliligo muna ako. Ji Wu. Kumusta ang progreso? Sina Luo Chuyaw at anak niya ay pinalaya sa bahay. Pero si Wu Jingshen, hindi pa lubos na nagtitiwala sa atin. Malapit na ang pulong ng mga shareholders. Bilisan inyo. Naiintindihan ko, sir. Tulog na si Wu Jingshen. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Chen, pagkat baguhan ka rito, baka iba ang pakiramdam mo. Magtanong ka lang kung kailangan mo ng tulong. Kain na tayo. Huwag kang mag-alala, Tianchan. Nandito ang iyong tatay. Bakit ka huminto? Magpatuloy ka. May mali dito. Ako. Hindi mo ba nakikita na peke lang ito? Akala mo tunay mong ama na siya? Tandaan mo, isang anak sa labas. Ang iyong pagkatao. Hindi totoo yan. Nakakawa ka. Buti na lang naghanda ako. Handa ka na ba? Kailangan na nating umalis. Nasaan ang aking jade pendant? Malinaw kong iniwan ito rito, sa ilalim ng unan ko kahapon. Nakita mo ba, ang aking jade pendant? Isang walang kwentang bagay lang yan. Ano kung itinapon ko? Ikaw ang nagtapon nito. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ko gagalawin. Ang maruming bagay na yun. Ito ang huling bagay, na iniwan ng aking ina. Hindi ito basura. Sabihin mo, ikaw ba? Sino kumuha ng aking pendant? Ako, kasalanan mo ito. Matagal ka nang sumusuway, sa mga utos ko. Pinapayuhan ka ng amo, na disiplinahin. Isang leksyon ito para sa'yo. Magsalita ka, saan mo itinapon? Magsalita ka o papatayin kita. Hindi ko alam. Tinapon ko lang, sa may bintana, di ko alam kung saan bumagsak. Ito. Ang jade pendant. Ibalik mo ang aking pendant. Ano? Sabi mo sa'yo ito, Tianchan. Ikaw ang aking Tiantian. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ma'am, bakit ka umiiyak? Ano sa palagay mo? Malinaw na dahil inaapi mo si mommy. Hindi ko ginawa, hindi ko kayang saktan ang babaeng ito. Tama na ang kalokohan. Mommy, bibigyan ko siya ng leksyon para sa iyo. Mian, magpakabait ka. Ayos lang si mommy. Tianchan, may jade pendant ako. Katulad ng sa iyo. Nagsasabi lang ako. Ano ang nangyayari? Anak, bakit ka nandito? Inapi ka na naman ba nila? Hindi ko inapi si Tianchan. Nagsasabi lang ako. Tama na, Miss Luo. Alam kong, iniisip mong kinuha ni Fortune Maiden ang gamit ng anak mo. Pero, huwag mong kalimutan, siya ang tunay na anak ni Mr. Wow. Miss Shen, nagkakamali ka. Hindi ko talaga inapi si Tiantian. Tigilan mo ang drama. Tian, umalis na tayo. Bakit? Nakikita ko siyang nasasaktan. Nalulungkot din ako. Ano ang iniisip mo? Tapos na ang misyon natin. Kung hindi tayo aalis ngayon, may expose ka nila. Tiantian, huwag kang aalis. Ako ang nanay mo. Mommy. Nanay. Yaw, may nangyaring masama.
Si Jingshen, siya. Ano na nangyari kay Jingshen? Sumama ka sa akin agad. Tara na, Mian. Parang may naririnig ako. Paano siya naging nanay? Bakit nakatayo ka pa dyan? Bilisin mo. Kanina pa si Jingshen. May kakaiba. Ayaw niyang magising. Dati kasi, hindi siya ganito katagal matulog. Hu Jingshen, gising na. Imulat mo ang mata mo, Hu Jingshen. Mula kaninang umaga, wala siyang malay. Yaw, sa palagay mo, may nangyari kay Jingshen. Nako, delikado. Dalhin na natin si Tito sa ospital. Walang panlabas na sugat ang pasyente, ngunit lahat ng panloob na organo ay hindi maipaliwanag na nagpapakita ng senyales ng kumpletong pagkabigo. Paano ito biglaan nangyari? Doktor, kailangan ninyong iligtas. Si Jingshen namin, hindi problema ang pera. Hindi pa namin nakikita ang ganitong kaso dati. Wala kaming magawang solusyon. Doktor, huwag kayong aalis. Dapat may paraan para mailigtas siya. Pakidamayan po ninyo kami. Jingshen. Jingshen, gising ka na. Hu Jingshen, paano mo nagawa ito? Wala sa sarili si Jingshen. Jingshen, pakiusap huwag. Takutin ang lola. Palagi kong sinasabi. Na paghuhusga ng walang basehan, ay may kaparusahan. Naniniwala ka na ngayon. Mian, alam mo ba, ang nangyari kay Jingshen? Noong una, hindi ako sigurado. Ngunit pagkatapos, ng pagsusuri ng doktor, lubos na akong nakatitiyak at walang pag-aalinlangan. Ang pogi kong tiyo, ay nas APN. Ano ang sumpa na ito? Ano ang sumpa ng madilim na anino? Sa pinakamabibigat na sumpa, agad na nawawala ang kaluluwa. Tulad nitong gwapo kong tiyo, na sunod-sunod ang palpak ng mga organo, hanggang sa mamatay ng dahan-dahan. Paano ito nangyari? Mian, kailangan mo siyang iligtas. Basagin mo ang sumpa, magluluhod na ako. Hindi sa ayaw ko, pero wala pa akong kakayahan. Kaya, kung ganoon, sinasabi mong, wala na siyang pag-asa. Lola, gising na po. Lola, magising ka na po. Lola, gising na po. Lola, Gising na. Ginoong Wu, ayon sa utos ninyo, nahanda na ang lahat. Si Jingshen ay nasa critical condition. Malapit na kaming makakakuha ng magandang balita. Mainam. Sa pagkamatay ni Jingshen, ang Hu Group ay mapapasa akin. Binabati kita sa tagumpay. Tungkol naman sa natitirang 500,000. Huwag kang mag-alala, babayaran ko ng buo ang napagkasunduan. Salamat, Ginoong Wu. Lanan. Hindi ba ngayon ang pagpupulong ng mga shareholders? Bakit hindi pa dumarating si Chairman Hu? Tutu, palagi siyang hindi nahuli sa mga pagpupulong. Mayroon sigurong namang nangyaring problema. Hindi niyo ba nalaman? Kaninang umaga, ayon sa mga alila ng mga Hu, si Chairman Hu ay paumanhin sa pagkaantala. Salamat sa paghihintay. Tito Hu, bakit kayo nandito? Alam niyo na siguro na ang pamangkin kong si Jingshen Hu ay nasawi. Ang isang kaharian ay nangangailangan ng pinuno. Ang ating korporasyong Hu ay nangangailangan din ng pamumuno. Ano ang ipinahihiwatig nyo? Ang taunang pagpupulong ng shareholders. Dahil wala si Jingshen, dapat tayong maghalal ng bagong CEO agad. Ang tatay ko ang nagtayo ng korporasyong ito mula sa wala. Kaya naman, ang posisyong CEO ay dapat mapunta kay Tito Hu. Mayroon ba ritong tutol dito? Sang-ayon ako. Yang si Hu Jingshen ay walang kakayahan. Ang baguhang ay hindi dapat mamuno sa korporasyon natin. Tama. Ang karanasan at kakayahan ni Tito Hu ang siyang perpektong pinuno. Maupo na kayo dahil sa inyong pilit. Ako'y tatanggap ng karangalang ito. Ang korporasyong Hu sa wakas ay akin na. Ma'am, masamang balita. Anong nangyari? Mag-focus ka. Nagkagulo sa kumpanya. Tinulong ni Tito Wu ang mga shareholder para maghalal sa sarili bilang bagong CEO. Ano? Hindi ako sang-ayon. Nasa kuma pa rin si Hu. Paano natin maaaring maghalal ng bagong leader? Eksakto. Kahit bumagsak si Iho, nandito pa rin si Madam Hu. Huwag tayong kumilos laban. Sa ating konsensya, ito ay para sa kabutihan ng lahat. Maaari bang manatili kayong nanonood habang pabagsakin ang Hu Corp? Taksil ka. Tigilan ang paglalait sa akin. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko na. Ulitin mo yan. Tama na. Tungkol sa pag-agaw ng kumpanya, ang bagay na ito. Handa na ako ng lubusan. Kung sang-ayon kayong lahat, nalagdaan ang paglilipat ng shares, nakasunduan.
Ang perang ito ay para sa lahat. Ang shares ng Who Corp ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyon. Who, ang halagang ito ay hindi makasasapat sa amin. Tama na ang salitaan. Kunin niyo ang pera at umalis. Oh, tumahimik kayo. Ikaw, lumalampas ka na. Director Zhao, isipin mo ang asawa mo at mga anak mo. Min Yuho, ano ba ang plano mo? Asawa. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Bitawan mo ako. Gusto mo bang sumama sa asawa mo, sa langit o impyerno? Ikaw ang bahala. Pakawalan mo ako. Laladaan ko. Ngayon, may iba pa bang tutol? Tutol ako. Hind ako sang-ayon. Lola, anong ginagawa mo rito? Humayo ka sa harap ko. Wu Qingtian, nakakoma pa rin si Jing Shen. Ikaw naman ay nagmamadali na pumunta sa kumpanya para agawin ang mga shares. Walang patumanggang ambisyon mo. Ano naman ngayon? Malamang hindi na siya gigising pa sa mundong ito. Ano ang sinabi mo? Ikaw ba ang nakaagrabyado kay Jing Shen? Magpaliwanag ka ng maayos. Walang hiya kang anak. Ano ang nangyayari? Lola, kumain ka ng walang patumangga. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Matapat ang tatay ko sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Hindi mo ba naalis iyon? HM. Katapatan. Ang alam ko lang, nang siya'y bumalik, na aksidente si Jing Shen. Ngunit, hindi patunay iyan na kasangkot ang tatay ko. Nakikita ng langit ang lahat ng ginagawa natin. Talaga bang, sinaktan ninyo si Jing Shen? Alam ninyo ang sagot. Ako, tama na. Ina, 10 taon na ang nakalipas. Pinili mong ibigay ang kumpanya sa isang batang wala sa gulang, walang kakayahan, kaysa magtiwala sa akin. At ngayon, pagkaraan ng 10 taon, ganito pa rin ang sitwasyon. Ano ang mali sa akin? Totoo po, Lola. Si Hu Jingshen ay inyong, lahat na ako sa dugo, ngunit ang tatay ko ay, inyong tunay na anak, sa loob ng lahat ng taong ito, laging siya ang pinapaboran nyo, ano ba ang meron siya? Inanin niya ang kanyang itinanim. Huwag mong isiping hindi ko alam, ang pagkamatay ng ama ni Jing Shen, ay gawa mo. Tama na yan. Pagod na po kayo. Ilabas nyo siya. Isa ako sa mga nagtatag, ng grupo Wu. Sino ang may lakas ng loob na humawak sa akin? Ano pa ang hinihintay nyo? Kumilos kayo. Paumanhin po, binibini. Anong ginagawa mo? Huwag mong guluhin si Lola. Wu Qingtian, hinarap mo ang lahat. Inay, huwag niyong sisihin ang sarili kong katapangan. Ganyan ang nangyari kay Hu Jingshen. Ang sisihin mo, ang iyong pagkiling sa nakaraan. Ikaw pala. Ikaw ang pumatay kay Jing Shen. Darating na ang mga reporter. Kung ayaw mong, lalong maging masahol. Umalis ka na sa Hu Corporation. Kahit mawala si Jing Shen, bilang lola niya, ako ang ipagtatanggol ko ang kumpanyang ito para sa kanya. Tama. Hindi kami aalis. Pinili mo ang madugong paraan. Anong hinihintay mo? Kilos! Ginoong Hu, narinig kong ang pagpupulong ng shareholders ng Hu Corporation. Sino ang magiging chairman? Sino kaya? Tanong pa ba iyan? Bukod kay Ginoong Ho, sino pa ang karapat-dapat mamuno sa Who Corporation? Maligayang bati, Ginoong Hu. Congratulations. Gagawa na ako ng report para malaman ng lahat sa lungsod ang magandang balitang ito. Tingnan natin sino ang may lakas. Hoy, hindi ba si Madam Hu yan? Dinadayo mo rin ba siya? Ako. Inay, kung ayaw mong si Hu Jingshen mamatay ng malungkot, manahimik ka na. Wu Qingtian, manghahamon ka sa akin. Basta sumang-ayon ka sa harap ng mga reporter na ako ang magmamana ng Hu Corporation. Hahayaan ko si Hu Jingshen mabuhay. Ikaw. Madam Hu, bakit hindi ka nagsasalita? Madam, pakiusap, sabihin mo, si Ginoong Ho ba, ang Who Corporation ay susunod na presidente? Wu Qingtian. Talaga nga, ang Wu Corporation ay Prez. Tingnan natin sinong mga has humawak kay Lola. Si Ho. Sino nang may lakas ng loob hawakan si Lola? Si Hu yan, nandito na si Hu Jingshen. Ano nang ginagawa niya rito? Tatay. Impossible. Hindi ito mangyayari. Jing Shen. Bakit ka nandito? Ayos ka lang ba? Lola, okay lang po ako. Huwag kang mag-alala. Yaw-yaw. Sa panahong ito, salamat sa pag-aalaga kay Lola. Buti naman okay ka. Hu Jingshen, tao ka ba o multo? Ano sa palagay mo? Tiyong. Ang usapan natin, dapat nang tapusin. Impossible. Talagang imposible ito. Tiyak na tinamaan ka ng sumpa. Dapat nakahiga ka na ngayon, kalahating patay na dapat. Sinong nagsabing tinamaan ako? Ano nang ibig mong sabihin? Buti na lang naghanda ako. Sa sumpang ito, kahit pa ang hari ng langit ang dumating, si Wu Jingshen, hindi na madyay gising.
Sa agimat ni Mian Mian, kahit lagyan mo ng 10 sumpa, okay pa rin ako. Kaya ikaw pala. Hindi tinablan. Niloloko mo lang ako palagi. Tama, kung hindi ako, paano kita mapapakita ang tunay mong kulay? Ikaw. Tatay. Tatay, okay ka lang ba? Okay lang ako. Talagang okay ako. Siya, ito ang tinatawag na ani ng iyong mga pananim. Karma mo yan. Bruhang bata ka, ikaw. Hindi lang hinulaan ni tatay, mga plano mo mula pa noon. Kahit pa siya'y nasilo ng bitag mo. Ang simpleng Dark Seagull ay parang pagtangka na turuang lumangoy, ang isang isda. Hinayupak ka, bastos na bata. Sasakalin kita. Hu Jingshen, nangahas kang hampasin ako. Kapag hinawakan mo si Mian Mian, pagsisisihan mong habang buhay. Ikaw, tama na. Minamahal kong pamangkin. Ginawa mo pa lang itong buong palabas para bitagin ako. CJ, ako si Hu Qingshan. Tumatanggap ng pagkatalo ng marangal. Mingyu, alis na tayo. Hindi pa to tapos. Tumigil ka dyan. Tio, pagkatapos mong gumawa ng gulo, akala mo makakaalis ka lang. Isinuko ko na ang kumpanya. Ano pang gusto mo? Nandito ang mga reporters. Huwag mo nang gawin, mas pangit pa to. Sa akin ang Hu Group mulat mula pa. Walang saysay ang pagkabukas palad mo. Ikaw, Hu Qingshan, harapin mo ang mga bunga ng iyong mga ginawa. Ano na nang susunod mong galaw? Hu Qingshan, ikaw ay inaresto sa pagtatangkang pagpatay. Krimeng pagpatay ng sadya. Sir, ganun ba? Pwede tayong kumain ng kahit ano, pero wag magsalita ng walang basihan. Tama, ang tatay ko laging tapat. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Nagsisinungaling ka pa rin nang magreklamo si Eho. Ibinigay na niya ang DEA footage. Dalhin niyo siya. Hu Jingshan, tiyo at pamangkin tayo. Wag mo kong ganyanin. Hu Jingshan, ikaw, magkadugo tayo. Pamilya. Ngayon mo naalala na magkakamag-anak tayo. Nang pagbintangan mo ako, di mo naalala to na magkakapamilya tayo. Jingshan, nagkamali ako. Awa mo na sa akin. Bigyan mo pa ako ng pag-asa. Kung may sasabihin ka, sa presinto na mag-usap. Tara na. Jingshan. Aminado akong nagkamali ang tiyo. Jingshan. Jingshen. Muntik na akong mamatay sa susto. Mabuti naman at okay ka. Lola, huwag kang mag-alala. Tapos na ang lahat. Eddie, alam mo na pala si Shenyan at plano nila. Iniwan ko sila sa pamilyang Ho para eksaktong malaman masamang balak nila. Yaw, sabi ko na. Bukod sa'yo, di ko titingnan ang ibang babae. Sino nagtanong niyan? Ang talino mo talaga, di ka pala tanga. Tiyo pa rin ang tawag mo. Papa, Batang sunod-sunuran. Jingshen, sa totoo lang kailangan. Kung kausapin ka. Hoy, nasan ko kaya nailagay ang brush ko? Nandito. Oy, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo na. Kung hindi, malalate na tayo sa eroplano. guro, ayokong sumama. Ano, ayaw mong sumama? Bakit? Si Tito Wu, ang sabi dati, nanay ko, nasa Jiangcheng. Kung aalis ako, di ko na siya makikita. Anong mundo ba yan? Ina mo pa rin iniisip mo, nakulong si Hu Qingshan. Gusto mo bang hintayin si Hu Jingshan para pagbayarin ka? Si Wu Jingshen, ang tatay ko. Anong tatay? Ang bata to, kailangan mo ba ng pagmamahal o tanga ka lang? Nalaman ko na ang totoo. Si Luo Mian, ang tunay na anak ni Hu Jingshan. Ikaw, isang palaging itinatanging ulila. Hindi ako ulila, may nagmamahal sa akin. May magmamahal sa akin. Itong babae, wala ba talagang alam? Ilang beses ko pa sasabihin. Ginagamit ka lang ni Hu Qingshan. Ni hindi na, alam niya kung sino nanay mo. Hindi totoo yan. Hindi magsisinungaling si Tito Wu. Kailangan kong hanapin ang nanay ko. Tangang bata, pagod na ako sa'yo. Kung ayaw mo, ako na lang. Guru Zhou. Ang bilis mo ah. Saan ka pupunta? Saan? Sa peligro. Mag-isa na lang ako, lilipad. Ngayon babaliin ko, mga papak mo. Hu Mingyu, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang kahulugan nito? Nahuli ang matanda. Pinalayas ako ni Hu Jingshan mula sa kumpanya. Wala na akong natira ngayon. Siyempre lalaban ako hanggang sa huling hininga. Binatang Hu. Nooy negosyo lang ang ating relasyon. Nangyari kay Hu. Nasasaktan din ang puso ko. Ngunit, huwag mong lampasan ang hangganan. Hoy, Guru Zhou, huwag kang kabahan. Hihiram lang. Ako ng isang tao. Hihiram ng tao. Ano ang balak mo? Chen, tulungan mo ako sa huling pagkakataon. Jingshen, kailangan kong kausapin ka. Ano ng problema, Yaw? Nahanap ko na ang aking pangalawang anak. Siya ay
Hello. Anong sinabi mo? May nangyari ba, Fu Jingshen? Pwede namang antayin hanggang matapos tayong kumain. Nasa panganib si Tian Chan. Hinuli siya ni Hu Minyu. Si Tian Tian, ang swerteng babae, ay nangangailangan. Bakit ka mag-aalala? Lola, ang lahat ng ito, ipapaliwanag ko mamaya. Wala ng oras ngayon. Aalis na ako. Hintay. Sasama ako sa'yo. Yaw-yaw. Mag-ingat ka sa bahay. Ang paghawak sa anak ko ay paghahanap ng kamatayan. Yaw-yaw. Nanay, hintayin niyo ako. Sasama rin ako. Hu Minyu, paano ka nangahas mang agaw ng bata? Walang hiya ka. Ipasarado mo ang bibig niya. Fuan, huwag mo akong sisihin dito. Napilitan akong gawin ito. Kung hindi ko ginawa ito, Fu Jingshen, paano kanya ililigtas? Pakawalan mo si Tian Chan. Fu Jingshen, sa akala mo'y peke, ang mga salita ko. Hindi ko ba sinabing, mag-isa kang pumunta? Sigilan mo yan. Ano yon? Natatakot ka na ba? Hindi pa nga ako nagsisimula. Hu Minyu, pakawalan mo si Tian Chan ngayon, at kalilimutan ko ang lahat ng ginawa mo. Kakalimutan ang nakaraan, walang maniniwala dyan. Makinig kayong mabuti, lumayas kayo. Oh, hindi ako magpapakabait. Palalayasin mo ako. Sino ka ba? Lumuhad ka, at tumahol na parang aso. Bruhang ito, sa akala mo'y, Diyos na makapangyarihan, papatayin kita ngayon din. Aray! Aray! Tama ka. Diyos sa ako. Aray! Tara na! Tian, ang tagal ng ina ko. Ina. Ikaw ba ang ina ko? Tian, si nanay ang naabala. Nanay. Ikaw si nanay. Ang hiyas na jade na ito. Maihawa kayo ni Mian na tig-isa. Ikaw ang aking ina, aking nawawalang anak. Inay. Sa wakas, nakita, nanay. Ate. Adeng. Hatiin na ang cake, Lola, tutulungan kita. Sige, sabay tayong humiwa ng cake, HMM. Hoy. Nasaan si Mian? Mian. Senior Lau, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Naparito ako. Upang iwi kayo. Umuwi. Yeah. Pagbati, mahal na Diyos, pagpupugay sa inyo, divinidad, ang inyong mga bertud, ay lumampas na sa 1 bilyon. Pagbati sa inyo, Diyos, paggalang kabanalan. Diyos, dito ay, naisa katuparan na ang kabutihan. Maaari na tayong umuwing marangal. Mian. Mian, bumalik ka. Huwag kang umalis, ate, namimiss ka na ni tatay, ni nanay, at sa akin. Senior Lau, ang langit ang tahanan ko, ngunit dito rin ako uuwi. Hindi pa tapos ang aking misyon sa lupa. Kapag nakamit ko na ang kaliwanagan, saka ako babalik sa langit. Ang mundo ay puno ng pighati. Ngunit tayo'y lumulublob pa rin. Lahat ay iniiyakan ang mundong ito. Ngunit lahat ay pumapasok pa rin. Tama na yan. Hindi tayo mortal. Paano mauunawaan ang inyong landas? Kaarawan natin. Ayos. Wow! Ang ganda, kayo pong dalawa. Maligayang kaarawan. Pagbati sa inyong dalawa.